simple lang na video, it is because yung message na nag-connect din sa nakikita ng tao, which is authenticity, which is real, honest. Okay? So ang goal, remember guys, nag-a-advertise tayo para ma-convince ang tao. Ibig sabihin guys, tao pa rin po ang kino-convince natin. Hindi tayo mag-run ng ads at bahala na si Facebook gagawa niyan. Hindi po. We need to realize na may kino-convince pa rin tayong tao. Check yung mabuti yung ads nyo, whether yung image or yung video. Pag pinanood ba talaga yan, makukonvince yung mga tao. Just by saying the best yung products mo, just by saying number 1 kayo, do you honestly think na yun ang magkukonvince para sa kanila? Do you honestly think na ikaw lang ang nagke-claim na maganda ang products mo? Ikaw lang ang nagke-claim na number 1 kayo? Hindi, di ba? Lahat kiniklaim yun. Lahat sinasabi yun. So kapag ganun ang messaging mo, then mahihirapan kang makonvince sila. Even if napakaganda ng ads mo, even if ang daming palabok niyan, ang daming designs, ang daming exhibition na nangyayari, ayun, yun yung reason kung bakit marami ang hindi nagiging profitable sa kanilang mga ads. Okay? Now guys, when it comes to Facebook advertising, again, marami po to sa YouTube, di ba po? Type nyo lang po sa YouTube, Facebook Ads Tutorial 2025, bago pa lang, ang dami po, milyon. So, milyon ang available na tutorial sa YouTube, pero ang question is, bakit marami pa rin ang hindi marunong? Di ba? Bakit marami pa rin ang hindi marunong? Available naman yan sa YouTube, libre pa. Di ba? At kung marunong man, bakit marami pa rin ang hindi profitable? Ayan. Kasi ang available doon, is yung mga technicalities lang. Paulit-ulit ko sinasabi yon. Kasi gusto kong ibigay sa inyo, gusto ko ipa-realize sa inyo na huwag kayong mag-focus sa technicalities. Yes, kailangan natin yon para lang ma-publish, pero hindi po yon ang magiging reason para maging profitable. If ang daming marunong mag-run ng Facebook ads, alam nila saan sila magkiklik, alam nila saan sunod, alam nila kung ano i-select, alam nila yung step by step, pero wala silang ka-idea bakit hindi nag-work. Lagi na lang sinasabi, kailangan maraming creatives. Kailangan taasan yung budget. Ayun, laging ganon. Pero in reality, hindi mo kailangan ng maraming creatives, hindi mo rin kailangan ng malaking budget. Pero tulad ng sinabi ko sa free webinar natin, ang goal natin is makarami. Okay? Ayan. So as we go along, mas mag-make sense ang lahat ng yan. Ayan. Okay? So, when it comes to Facebook advertising, guys, you need to understand, you need to realize it's all about the messaging. Ang targeting po ay nasa message. Sulat niyo po yon. Ang target, ang tunay na targeting ay nasa message. Wala po yan sa detailed targeting. In reality, yung mamaya, sa third day po pala yon, ipapakita ko yun. Pero pag nag-run po kasi kayo ng ads, meron pong sa setup, okay, sa setup, merong part po doon. Yes, hindi pa ako nag-share screen. Yes, hindi pa ako nag-share screen. Ayan, doon sa actual ng pag-run ng ads, pag setup ng ads, meron doon tinatawag na detailed targeting na ipapakita ko yun sa third day. Meron dong detailed targeting, tinatanong ni Facebook, kanino mo gusto itong ipakita? Sino ang target market mo? Or sino ang target audience mo? In reality, sa akin, nagme-make sense sa akin ay hindi target or targeting. Kung di ang nagme-make sense sa akin is exposure. Tinatanong niya, kanino mo gusto ito i-expose? Kanino mo ito gusto ipakita? Pero ang target talaga, nangyayari yan sa messaging. Yang sinabi mo ba dyan sa ads mo, tingin mo nandito sa segment of audience na to? Ayun. So, hindi si Facebook ang magbibigay sa atin ng sales. Guys, isulat niyo po to. Hindi si Facebook ang nagbibigay sa atin ng sales. Okay? Hindi si Facebook ang magbibigay ng sales. Hindi si Facebook ang reason bakit tayo may sales. Okay? Si Facebook ang reason, ang tumutulong sa atin para ipakita yung message natin. Si Facebook, pag binayaran natin si Facebook, ipapakita niya sa maraming tao yung ads mo. I-expose niya yan sa maraming tao doon sa sina-target mo. Nilagay mo doon sa detailed targeting. But the question is, na-convince ba sila mag-take ng action? So, ang magbibigay ng sales sa atin ay yung messaging natin. Parang ginawa natin sa activity kanina. Diba? Though hindi kayo nagsalita, in-act out nyo, yun yung, that represents message. Diba? So, lahat naman na lahat na nahulaan ko, no? So, ibig sabihin tama yung ginagawa nyong messaging. Nahirapan lang ako doon sa isa, but still nakuha pa rin at the end. Diba? Ayun. So, ganun din dito sa ads, guys. Sa ads, kailangan yung sinasabi nyo sa ads nyo ay pinapatamaan yung target audience nyo. Yung tina-target yung mga tao.
Kaya actually ang dami na po nag-enroll sa akin at in fact marami na rin nag-enroll na marunong na mag-Facebook ads pero na-realize nila ganun pala. Kaya pala ang na-realize nila na sila ay marunong mag-ads pero mema run na ads lang. Pupunta agad sa Canva at gagawa ng creatives, image, video clips, video whatever. Ang ganda ng editing pero hindi nagko-convert. Okay? Pero kung mamaya, papakita ko, it's either mamaya or bukas. Pero yung mga videos na ginagawa ko, hindi po siya maganda. Makikita nyo, hindi siya maganda. Okay? May editing, pero cut lang yung mga mali, subtitle lang, background music lang, yun lang. Hindi siya yung maraming nangyayari. Okay? Pero nagko-convert at very engaging. It is because nakafocus ako sa messaging. And kailangan nyo rin po ito isulat, guys. When it comes to paid advertising, 90% ay nasa preparation, 10% lang po ang yung actual ng pag-run ng ads. 90%, it's all about preparation, 10% lang yung actual na run ng ads. Ayan. Medyo ano nga yun pero feeling ko less than 10 pa rin Yung pag-run ng ads, guys, napakabilis lang yan. But the question is, yung preparation na ginagawa nyo para ma-convince yung mga tao. Kung may products agad kayo, may services agad kayo, may business agad kayo, tara run tayo ng ads kasi daw mas powerful ang Facebook ads. Ayun, basta na lang gumawa, ano nangyari? 10% 10% preparation, 90% napunta sa pag-run ng ads. Okay, mema run lang, which is ganun nangyayari sa karamihan. Ganun din po nangyari sa akin before nung hindi ko pa to fully na-understand. Okay? So sa pag-run ng ads, guys, it's all about the messaging. Lagi niyo pong tatandaan yan. It's about the message. Hindi yung kagandahan lang ng edit, kagandahan ng picture. Okay, bonus na lang yon. Kung maayos na yung messaging, maganda pa yung picture, yung edit ng video, bonus yon. Pero lagi ako nakafocus sa message. Saka ako na lang, kung may time pa, kung sinisipag pa, saka ako na lang gagandahan. Pero nakafocus ako sa messaging. And dun sa formula na sinasabi ko, bukas ko yun is i-reveal sa inyo. Kailangan nyo muna ng foundation. Dahil kung hindi nyo maintindihan yung foundation, yung i-discuss natin ngayon, yung matututunan nyo bukas at sa third day, magiging useless lang po yun. Okay po? Ito pag naintindihan nyo to at in-implement nyo ito. Tulad ng paulit-ulit ko po sinasabi, ako, at kami, yung Master Trio, hindi lang naman po kami nagtuturo ng digital marketing di ba po? Ang dami po. Maraming nagtuturo ng ads, automation, back-end, di ba? And all, ang dami. Di ba? Naman, in a sense na, kung very successful kayo, di good, congratulations. Basta kami, ganun din. Happy lang ako. Kumbaga, kapag alam nyo to guys, there's more than enough for everyone. Lahat ng makakaintindi nito, lahat ng mag-i-implement nito, guys, there's more than enough for everyone. Maraming kang makukuwang leads, marami kang makukuwang sales. Ganun din yung kakompetensya mo kung alam niya to. So dito tayong lahat dito, kung tutusin, magkakakompetensya tayo di ba? Mag-run tayo lahat ng ads. So nagko-compete tayo sa attention ng mga tao sa Facebook. Pero dahil alam natin yung ginagawa natin, marami akong makukuha, marami akong makukuha. There's more than enough para sa atin. Pero yung mga wala dito, yay, ayan, syempre po-promote natin ng todo itong masterclass natin. Yung mga wala dito na hindi to naiintindihan, basta na lang makapag-run ng magandang ads, okay? Ayun, doon sila nagkakaroon ng kakompetensya. Ayun. Pero tayo, again, there's more than enough for everyone as long as alam natin yung ginagawa natin. So it's all about the messaging. Okay? Always remember, it's all about the messaging. So let me share with you, ayan, Infinite Game, Collaboration, Dana, Competition, yes, Learning, Blue Ocean Philosophy, ay grabe, galing. Thank you. Sige, share ko lang to. Ayan. Teka, nakikita ba yung ano ko? Chrome din, no? Makikita nyo na sinerch ko yung kay Dennis Trillo Wait. Nasaan na yun? Ayan. Okay. So, marketing, advertising is all about convincing them. Guys, convincing them saan? Pag nag-market tayo, nag-advertise tayo, ano yung kino-convince natin? Tingin nyo guys, walang maling sagot Sige nga po. Kapag nag-advertise tayo, tingin nyo, ano yung dapat nating i-convince sa mga tao kapag nag-run tayo ng ads? To buy, Brian, okay? Emotions, their needs. Okay po? Sino pa? Value. Okay? Value yan, value. Okay po? Problem. Okay, good. Sino pa?
Trust, nako. Change of belief, ay, ang ganda nun. Change of belief. Ay, ang dami. Solution mindset, okay. Lahat po yan tama po. Lahat po yan tama. Ayan, lahat po yan tama. Pero ito po yung gusto kong i-share sa inyo. It's about convincing them to willingly move forward to your offer. Yung tingnan nila yung offer mo. Instead na bentahan mo agad sila, gumawa tayo ng paraan, i-persuade natin sila, no, gawin natin ang lahat ng pwede natin gawin para lang makonvince sila na tingnan, pakinggan lang. Pakinggan lang muna. And yung mga sinabi nyo, tama po yan. Provide ng value, i-change natin yung belief nila sa mas tamang belief, no, in relation sa sa offer na binibigay mo kasi beneficial sa kanila yon. Okay? Experience, team, trust, di ba? Yes, problem. Kailangan nyo pa-realize sa kanila na may problem sila in order for you na makonvince silang tingnan, pakinggan yung offer mo na pwede makasolve ng problem sila. Oh, ang galing naman, ang gagaling. Parang hindi nyo na yata kailangan to, alam nyo na eh. Ayan, thank you. So yan, it's all about it's all about convincing them to willingly move forward. Okay? Kaya kung mag-run kayo ng ads at sasabihin nyo na the usual, no? Ito yung the usual. I'm not saying na mali to, pero ito yung the usual na isa ka bang employee na gusto ng extra income? Isa ka bang pamilyadong tao na gustong maging secured ang family? Mga tipong ganun, 'di ba? So okay 'yon. Pero in my opinion, medyo na siya, gas-gas na siya. Kumbaga, ine-expect na ng tao na yan ang sasabihin mo, 'di ba? Ine-expect na nila yan. Wala nang bago diyan. So bukas i-share ko sa inyo yung strategy, no, ng mga hook, okay? At yung psychology behind it, yun po kasi yung pinaka-importante. Bakit yun? Bakit natin sasabihin yun? Check out, hear me out. Ayan, yes. Yeah. So it's all about willingly, convincing them to willingly move forward. Ayan. Parang kayo guys, di ba? Nag-run kami ng ads, willing kayong mag-attend ng free webinar. Di ba? Yun yung first aid namin eh. Di ba? Ito yung cure. Pero doon sa first aid namin, in-offer namin yung free webinar nang wala naman kaming pinilit. Di ba? Hindi namin kayo pinilit. Di ba? Kinulit ba namin kayo? Sinakal ba namin kayo? Dito ka, mag-enter ka dyan sa Zoom. Hindi naman namin ginawa yun, di ba? Willing kayong nag-attend. Willing kayong magbigay ng name at email address at willing kayong mag-click para mag-attend ng webinar. Ayun. So bukas, yung formula na yun, isi-share ko yung bukas. Pero yung ginawa namin, hindi namin sinabi agad na, in fact, tinest namin na nag-run kami ng ads na papunta agad sa hindi sa webinar, sa premium masterclass. Sinabi agad namin, mag-avail ka, mag-enroll ka, the best to, maganda to. Tinest namin yun, na-prove namin na hindi nga nag-work. Hindi nag-work. Okay? So yun lagi na yung sinasabi ni Master Brian. Kaya kung may mga nakikita kayo dyan na bago na naman, uso na naman, lagi namin pinag-uusapan ni Master Brian, Master JM, babalik yan sa foundation. Yeah, it's all about the foundation, guys. So, willingly move forward, convincing nyo muna sila, gawin nyo yun yung intention nyo, not to sell muna, but to convince them to willingly move forward to your offer. Check out your offer. Ayan. So let me share with you muna 5 biggest mistake ng Facebook advertisers na ginagawa. So mabilis lang po to. Mistake number 1, Facebook advertising will give you guaranteed results. Narinig nyo na po ba na, ay okay tong business natin. Naku, napakailangan to ng mga tao. Naku, beneficial to sa mga tao. The best to, makikinabang sila dito, matutulungan sila nito. I-run mo lang yung ads, i-boost post mo lang yan. Marami na yan, kusa na yan kakalat. Narinig nyo na po ba yun? Nasabi nyo po ba yun? Sa sobrang believe nyo sa products and offers nyo? Okay? Sige nga po, yes, ayan. Pero what happened? Hindi po yan hindi po ganun yun. Okay? Nung araw, pwede pa. Pero ngayon, kahit gaano kaganda ang products natin, tingin natin, okay? Hindi yan basta ganun lang. Kung ganun lang kadali, di sana lahat maraming sales, di ba? Di dapat walang mga ganitong masterclass. Kaya may mga ganitong masterclass kasi may problem, may challenges. Okay? So pag mag-run tayo ng Facebook ads, guys, hindi yan guaranteed. Okay? Hindi guaranteed na magkakaroon tayo ng resulta. Just like yung business na pinasok nyo, guaranteed bang kikita kayo dyan nung pinasok nyo yan? Yes, believe kayo dyan. Yes, talagang naniniwala kayo na kumbaga life-changing yan for you and for your customers and clients. Pero guaranteed ba na kikita? Hindi, di ba? Even if hindi guaranteed na kikita, na yayaman kayo dyan, still, ginawa nyo pa rin. Nag-risk pa rin kayo ng pera, ng time at ng effort. Di ba? Ang dami niyang sinacrifice sa business nyo. Even if hindi naman yan guaranteed, di ba? Ganun din dapat ang mindset sa Facebook advertising. At kapag nagtuloy pa rin kayo sa Facebook advertising na ang mindset nyo hindi to guaranteed,
then nasa tamang mindset po kayo. Dahil ang tamang mindset is, Facebook advertising is a risk. Risk rin po ang Facebook advertising tulad ng business na pinasok natin. Na nag-risk din po kayo ng pera, time, and effort dyan. Ganun din po sa Facebook advertising. Pero pag tinuloy nyo yan at naintindihan nyo ng tama, magiging calculated risk na po ang Facebook advertising. Ayan, yan naman po ang kagandahan. Okay? So, Facebook advertising is actually a risk, but kapag alam nyo yung ginagawa nyo, then magiging calculated risk na siya. Hindi yan magiging 100% good win. Hindi po. Calculated risk na siya. Ayan. Which is yan ang na-appreciate ng mga negosyanteng tulad natin. Di ba po? Ayan. Mistake number 2, short term o pangmabilisan ang Facebook advertising. Mag-run ka lang ng ads, madami ka agad makukuhang sales. Posible po yun, pero hindi lagi. Yun. Posible pero hindi lagi. Pero kapag ang tingin mo is mabilisan, talagang malugi ka lang ng 100, wala, ayaw ka na rin. Dyan sa business nyo ba? Marami na rin kayong failures? Sige nga po, type yes kung marami na kayong failures sa business nyo. Sige nga po. Sino po? Ayan, dami. Okay, salamat po. Pero nag-quit po ba kayo? Diba? Nilalaban nyo pa rin po ba? Type laban kung nilalaban nyo pa rin po. Sige nga po, type laban. Even if ang dami nyong failures, still, nandyan pa rin kayo. Ayan, laban, nilalaban nyo pa rin. Yan din dapat ang mindset natin sa Facebook advertising. Ang mindset dapat natin sa Facebook advertising, yan. Thank you, laban. Ayan. Tulad ng tingin nyo sa business nyo ngayon, long-term din dapat ang tingin nyo sa Facebook advertising. Laban. Ayan. Diba? Ang dami ng failures, ang dami nyo na nalugi. Pero lumalaban pa rin. Kasi alam nyo na pwede itong makabago ng buhay. Baguhin yung buhay nyo at matulungan yung target audience nyo, market nyo. Diba? Ayan. So, kaya kapag ganyan ang mindset nyo sa Facebook advertising, kahit malugi kayo ng 12,000, sino yung nalugi kanina 12,000? Sino ba yun? George ba yun? Si George? Si George nga, ayan. Kahit malugi ang 12,000, tuloy ka pa rin. In fact, ang dami kong kilala na sobrang, hindi lang 12,000 ang nalugi sa kanila, daang-daan libo, ibang milyon. Pero alam nyo ba ngayon, sobrang laki ng sales nila, sobrang yaman nila? Anong reason bakit sila yumaman ulit or lumaki ulit ang business and sales and business nila? Facebook advertising pa rin. Facebook advertising pa rin. Sa Facebook advertising sila nalugi, pero Facebook advertising din nakapagpa-angat sa kanila ulit. Kasi nung una, hindi pa nila alam. Nagkakamali pa sila. Okay? Pero dahil ng mas tama na yung approach nila, yung strategy nila, yun din ang nagbigay sa kanila malaking sales. Lumago yung business nila. Ayan. Okay? Mistake number 3, eto po. Marami pong tatamaan dito. Not willing to spend money. Sino po dito ang ayaw mag-run ng ads kasi may bayad? mas gusto ko organic marketing. Okay? So okay po 'yun. Okay po ang organic marketing. Ayan. Yun nga lang ang organic marketing, iaasa mo sa tsamba ang business mo. Yes, masakit po, pero iaasa mo sa tsamba ang business mo. Okay? Kung sikat ka, mag-organic marketing ka, content creation, good for you. Pero kung nagsisimula ka mag-business, kaya mo bang maghintay ng 2 years, 3 years bago ka mag-viral, bago dumami ang subscribers mo? Pwede mo bang sabihin, supplier, bills, wag niyo muna ako singilin, hindi mo na magbabayad, hindi pa nag-viral yung video ko, hindi pa umaabot sa 1 million subscribers ko. Saka na pag umabot na sa 1 million. Pwede ba natin sabihin yun? Hindi, 'di ba? Hindi natin pwede sa pakialam ng mga suppliers sa subscribers mo, 'di ba? Ayan. So, kapag yun ang prioritize natin, ayun, kailangan mahaba PC mo, malaki yung puhunan mo na kaya mong i-survive yung sarili mo at business mo. Pero kung hindi, kailangan mas marami kang ma-reach at paid advertising ang makakagawa po nun. As long as alam natin yung ginagawa natin. Okay po? Ayan. So, kapag kinumbine mo ang organic marketing and paid advertising, napaka-powerful nun. Pero sa akin po, ang sinasuggest ko, since nakikinig po kayo sa akin ngayon, ang sinasuggest ko, i-prioritize nyo muna ang paid advertising. Once na running smoothly na ang paid advertising nyo, then that's the perfect time. Idagdag nyo ang content creation or yung organic marketing. Napaka-powerful po nun. Okay? Kung mapapansin nyo, hindi po ako nagpo-post. Hindi po ako nagko-content creation. Okay? Wala po akong million na followers, wala po akong million na views. Pero meron akong millions of sales. Because meron akong paid advertising. Ayan. And dati po akong nagko-content creation. Hindi pa uso yung content creation, yung organic marketing. Ginagawa ko na po yun. The only difference, hindi ako magaling mag-edit ng mga videos. Pero ginagawa ko na yung content. Ayan. Okay? So, anong nangyayari sa akin noon? Minsan may results, madalas wala. Hindi consistent.
nagiging approach ko is bato-bato sa langit, sana please may tamaan na. Ganun ang nagiging ano ko. And sobrang daming time and effort na kinakain sa akin, pero yung result sobrang konti lang. Again, may times na pag makakuha ka naman ng leads doon, sobrang powerful, sobrang quality naman. Pero again, hindi siya consistent. Pero nung natutunan ko ang paid advertising, ayun na, doon ko na nakita na dito ka pala talaga makakapag, dito mo masasabi na you're working smart. Ayun. Tapos, saka ko idagdag. Kaya nga kami ngayon, nagsisimula na kami mag-content creation at mag-organic marketing. Kasi alam na namin na running smoothly na ang paid advertising namin. Kaya, pwede na namin ngayon idagdag. Okay? Ayan. So, ito po ngayon ang tamang mindset. You should be willing to spend money to make more money. Kapag tinitipid ayaw mong magbigay ng budget sa advertising mo. Diba? Tulad ng pinakita ko sa free webinar natin, yung company, yung malaking company, clothing company dito sa Pilipinas. Diba? Billions na siguro ang sales noon. Billionaire na nga siguro. Diba? But definitely, malaking kumpanya yon. Ang lakas kumita. Tinitipid ba nila advertising budget nila? Hindi. Diba? Ang dami nilang billboards. Hindi lang isa. Diba? Sa isang pwesto, 3 agad. Tapos sa kahaba ng EDSA, ang daming billboards. Iba pa yung hindi lang EDSA, pati sa ibang major highways. Tapos yung bayad pa nila sa sa mga endorsers, sa mga celebrities and all. 'Di ba? Hindi nila tinitipid, pero sobrang laki nilang kumita. Ginagawa nila 'yan. They are willing to spend money to make more money. Ayan, okay? So yun po. So yan dapat ang mindset natin. Makadami, hindi makatipid. Kung gusto niyo ma-digitalize ang business nyo para mag-grow yan to the highest possible level, ang goal is makarami, hindi makatipid, hindi makamura. Okay po? Okay po ba yon? Make sense po ba? Type yes kung nagme-make sense po sa inyo. Yes, ayan. Percentage, ideal percentage for marketing. Ayan, sige, ano po natin. Kung susundin po natin yung approach na willing to spend money to make more money, ako, wala talaga akong budget. Basta ang priority ko, makarami ako. Okay? So, ikaw na magde-decide niyan kung ilan ng may mga, hindi ba kasi nilalagyan ng rule, dapat ganitong percentage sa marketing, ganitong percentage sa ganitong department. So, nasa sa'yo na yon, pero ang kailangan ng mindset mo is makarami ka sa advertising mo, sa marketing mo. So, depende na yon kung anong percentage na yon. Okay? Ayan. Okay. Mistake number 4, Facebook ads is all about selling. So, tinanong ko na to kanina, di ba? It's all about, Facebook ads is not about selling, it's all about getting their attention first. Okay? Facebook advertising is not about selling, it's all about getting their attention first. Sa dami ng ingay sa Facebook, agree ba kayo na maingay sa Facebook? Ang daming nangyayari sa Facebook. 'Di ba? Ang daming nangyayari sa Facebook. Kung bebentahan mo sila agad sa ads mo, hindi ka nila papansinin. Hindi yan cool. Napanood niyo yung Social Network, The Social Network, yung movie ng Facebook ads? Sino nakapanood? The Social Network, type me. The Social Network, yung movie ng Facebook ads. Ayan, si George, okay? Si Kay, sino pa? Si George and Kay lang? Si Nomer, ayan. So, marami nang pala, Doc GG, okay? So, may part doon na, si Eduardo, saka si Mark, nag-uusap, lumalaki na yung Facebook. Ayan, sabi ni Eduardo, it's time na i-monetize na natin, kuha na tayo ng advertisers. Natandaan niyo yun? Okay, ito sa mga nakapanood. Yun yung time na na nakakuha ng demanda si Mark mula doon sa Twins. So, sabi ni Eduardo na tara kuha na tayong advertisers kasi ang dami na nating tao, ang dami nating users. Ayan. Sabi ni Mark, no, wag muna. That's not cool. Ayan. Naiintindihan ni Mark, no, na hindi pa cool enough yung Facebook that time, hindi pa cool enough yung Facebook na kapag nilagyan mo ng taong nagbebenta, aalis ang mga tao. Ayan, di ba? Kailangan maging cool enough ang Facebook na kung saan hook na muna ang mga tao, yung talagang addict muna yung mga tao sa Facebook, na hindi kompleto ang araw nang hindi naglalagin sa Facebook, okay? Which is tayo yon ngayon. Sino po ba dito ang kayang matulog nang hindi nagpe-Facebook? Wala. Lahat kailangan muna mag-Facebook bago makatulog, di ba po? So hook na yung mga tao, kaya ngayon may advertising na. So alam ni Facebook, alam ni Mark, na ang benta-benta agad is not cool. Di ba? Human nature yan, guys. Ang tao, ayaw nang nabebentahan. Agree po ba kayo doon? Ayaw ng tao na nabebentahan. Sino po? Okay, naku, ang daming Michael. Thank you. So, good news is, eto po guys, sulat niyo po. Ang good news is, magastos ang mga tao. Ayan. Diba? Ang mga tao, ayaw na nabebentahan, pero magastos pa rin ang mga tao. Paano nangyari yun? Ayaw na nabebentahan, pero napakagastos ng mga tao. Ayan. Ayun. So, kailangan lang maging strategic tayo.
Ayan. Kaya kapag binentahan mo agad sila, human nature, ayaw. Pero alam natin magastos sila. Maging strategic tayo. Paano natin sila mapapagastos na binibili yung offers natin? Yung offers naman natin talaga namang totoo eh. Legit naman talaga number one. Legit naman talaga makakatulong sa kanila. Legit naman talagang effective. Diba? So, okay lang. No? Okay lang na sa'yo igastos. Sa'yo gastusin yung pera nila. Ayan. Diba po? So, yan. So, it's all about getting their attention first. Pag nag-run kayo ng ads, ang unang goal is to get their attention. And again, bukas, i-share ko po paano kunin yung attention nila kapag dumaan yung ads nyo sa mga newsfeed nila. Okay? Ayan. Okay. Mistake number 5, Facebook advertising doesn't work. Sino po dito ang nasabi na nag-run na ako ng ads pero wala naman akong sales, hindi effective yan? Sino po? Sino po yon? O kaya narinig nyo sa ibang tao, nag-run ako ng ads. Grabe, wala naman ako sis. Hindi naman effective yung Facebook niya yan. Wala yan. Guilty si George. Kaya pala matawa si George. Yung sister ko, tinuro pa ni Rebecca, sister daw niya. Pero lang. Ayan. So ito po. Guys, agree ba kayo na ang Facebook ang worth nito is billions of dollars? Hindi billions of pesos, kundi billions of dollars. Di ba po? Ayan. Paano nangyari yon? Saan ang galing pera nila? Sa advertising. 'Di ba? Doon sila kumikita. Diba? Sabi ni Eduardo, i-monetize na natin to, kuha na tayo ng advertisers. Ayan, nung naging cool enough na yung Facebook, yung pumayag na si Mark Zuckerberg na okay, pasok na tayo advertise. Kuha na tayo, mag-accept na tayo ng advertisers. Na to the point na naging billions of dollars na po sila. Ang worth po nila. So ibig sabihin guys, they know what they're doing when it comes to advertising. Okay? They know what they're doing about advertising. Hindi sila aabot sa billions of dollars kung hindi nila alam yung ginagawa nila about advertising. So, ibig sabihin guys, yung sinasabi na Facebook advertising doesn't work, no guys, it works. Yung ads mo lang ang hindi nagwo-work. Okay? Yung ads mo ang hindi nagwo-work. Okay? Guilty po ako dyan. Guilty po ako dyan dati. Okay? Dati. Ayan. So, sino po dito ang guilty rin? Ayan, umamin na po. Na hindi nagwo-work si Facebook, no, nagwo-work. May nagsasabi ngayon, hindi na okay Facebook, ang mahal-mahal na ni Facebook. No, hindi lang effective yung ads mo, kaya ang mahal ng binabayad mo. Okay? Guilty. Generalize, pangit ads ko. Yeah, ads natin ang hindi nagwo-work. Pero ang Facebook ads, nagwo-work yan kahit nandyan si TikTok, kahit nandyan si Instagram, si YouTube, and all ads. Guys, Facebook pa rin ang home ng social media. Okay? Lahat ng Facebook, lahat ng TikTok users, lahat ng may TikTok account, ayun, ay may Facebook account din, guys. Okay? Pero hindi lahat ng may Facebook account ay may TikTok account. 'Di ba? Agree po ba kayo doon? Yes. Ayan. In fact, si TikTok, lalo na nag-uumpisa, nag-advertise kay Facebook para dumami sila. So guys, yung sinasabi yung iba na wala na daw sa Facebook, ang mahal-mahal na daw sa Facebook, hindi po totoo 'yon. Hindi lang effective, hindi lang engaging yung ads nila. Kasi nga hindi inaayos yung messaging. Nakafocus lang sa magandang creative. Nandun lang nakafocus. Ayun. Okay? So yan. So yan po ang walang foundation pala. Exactly. Yes. So yan po ang mindset po dapat natin pag mag-run tayo ng ads. Alam natin na when it comes to business digitalization, kailangan natin ng advertising, paid advertising, para mas marami yung reach natin. Hindi tayo magsiscale ng pa-post-post lang tayo. Not unless sikat tayo, celebrity tayo, 1 million, 10 million ng subscribers natin, they good. Pero yung mga yon, hindi nila nakuha yun overnight, 'di ba? Ilang years nilang binild yun. Good for them, dapat lang mangyari sa kanila yun. Pero tayo, na wala tayong ganong karaming subscribers, kung willing natin gawin yun, maghihintay tayo ng ganong katagal, 'di ba? May iba na gagawang mabilis, good for them, congratulations. Again, gusto niyo ba iasa doon? Okay? Gusto niyo bang iasa doon ang business niyo? 'Di ba? Ayan, dito tayo sa predictable. Once na nagawa natin to, once na running smoothly na, then that's the perfect time in my opinion na tayo, organic marketing tayo. Ayan. 8 years po, yan, si Doc Gigi. Ayan. Diba po? So, yan. So, si Doc Gigi, isang post lang yan. Ang dami agad yan. Diba? Pero 8 years yung binild yun. Ayun. Okay. So, yan. Make it predictable. Exactly. Ayan. So, paano ka magkakaroon ng effective, ng engaging, profitable na ads? Ito po. It's all about the messaging. Kanina ko pa po sinasabi yan. It's all about the messaging. Kahit hindi maganda visually yung ads mo, pag maayos ang messaging, ayan po, magiging engaging, effective, profitable ang ads mo. Okay? So yan. Let me show you real example. Sa mga hindi pa po nakakita po nito, ito po yung real example ng mga students ko, clients ko na sinunod yung tinuturo ko po ngayon. Ayan. So again, ito si Neil Butyong. Andito si Patrick. Patrick, andito ka ba? Coach Patrick?
Nandito ba si Coach Patrick? Kaya kilala niya yan. So yan. So makikita nyo 5 minutes and 8 seconds, di ba? Again, hindi yan short and direct to the point. Very basic yung editing niyan. Ganyan lang, talking head lang siya. Tapos may mga konting subtitles at may music background. Ganyan lang siya. Pero 11,000 ang comments. Engagement. Si Boss Neri, kilala ulit ni Patrick yan. 3 minutes and 42 seconds, 12,000 ang comments. Si Ma'am Eva, 25,000 or 6 minutes and 19 seconds. Napakahaba. Okay? Pero 25,000 ang engagement niya. So it works. Kapag naka-focus ka sa message, then magiging engaging yung ads mo. Whether short yan o hindi, pero isipin niyo kung short, paano mo maibibigay yung message mo? Paano siya magko-connect sa'yo? Paano mo makukuha yung care nila? Paano mo makukuha yung trust nila kung napaka-short ng message mo? Diba? Ayan. So bukas yung formula, yung mga sinabi nila dyan, i-reveal ko sa inyo kung ano yung pagkasunod-sunod, yung psychology behind it, bakit ito muna sasabihin mo, i-discuss mo, tapos ano yung next at ano yung last. Yan, i-discuss natin yung bukas. Pero pinakita ko lang, okay? na kahit ganyan, yung editing yan, again, ayun lang yan, sobrang, walang mga video clips yan, walang, talagang basic, konti na lang, masasabi mo ng pangit yung editing yan, pero super profitable. Grabe. Ayan. So, now, why messaging is the most important part of your advertising campaign? To get their attention. To connect with them. Dahil kapag again, pag lumabas yung ads natin, di ba, ang dami natin kakompetensya sa attention nila, di ba? Kayo ba? Nakakita na kayo ng mga ads? Yes, nakakita kayo ng mga ads? Pinansin nyo ba? Pinansin nyo ba lahat? Hindi, di ba? Hindi. Maraming ads na dumaan sa inyo, hindi natin alam. Ang daming ads na dumaan sa newsfeed natin na hindi natin pinansin. Hindi nga natin alam na dumaan pala. Ibig sabihin guys, hindi nila nakuha yung attention natin at hindi sila nakapag-connect sa atin. So, bakit sila ngayon magko-connect din sa'yo? Bakit din mo makukuha attention nila just by saying the best yung offer mo? Diba? Yun din naman yung sabi nila Ayan. So guys, ayusin natin yung messaging natin. Ang goal natin to get their attention dahil sa dami ng ingay sa Facebook, okay? Ang dami nating kakompetensya sa attention nila. So say something na makakakuha ng attention nila. Okay? And then connect with them, again, para ma-convince mo silang mag-take action at the end. Kapag ginawa mo yan, they will take action. Pero pag hindi mo nakuha yung attention nila, hindi ka nakapag-connect sa kanila, magbabayad ka lang ng magbabayad. Kasi the moment na magbayad ka kay Facebook, nag-run ka ng ads, definitely, marami makakita niyan. Yun nga yung reason kung bakit tayo nagbabayad para maraming makakita. Maraming agency, pinagmamalaki nila, tamo nag-run tayo ng ads, tumaas yung reach, dumami impression. Dapat lang, yun yung binayaran natin Talagang, given yun. Hindi yun nating special. Pero kung organic, hindi ka nagbayad kay Facebook, hindi ka nag-paid advertising, pero tumaas yung reach, tumaas yung impression, yun ang kabilib-bilib. Pero nag-paid advertising tayo at tumaas yung reach at tumaas yung impression, dapat lang nagbayad tayo Okay? But again, kahit dumami yung makakita niyan, kung hindi naman maayos yung messaging natin, hindi nakukuha yung attention, hindi nagko-connect, hindi sila magte-take ng action. Ang goal is to get their attention and to connect with them. So you can convince them to take action, which is to willingly move forward to your offer. Okay? Ayan. Why messaging? Will actually make or break your Facebook advertising. Okay? Diba? May mga nag-run ng ads na lugi, may mga nag-run ads na very profitable. Ayan. Level of commitment. Ayun. Level of commitment. Kapag malalim ang commitment nila, they will move forward to your offer. Pero kung sobrang babaw, even if you truly believe na the best yung product, services, company, brand mo, kapag mababaw yung commitment nila, hindi yan magte-take ng action. At did you know, ang isang interesadong prospect ay mababaw na commitment. Kailangan, ang gusto natin, instead of interest, ang gusto natin commitment. Ayan. Nag-commit ba kayo mag-attend ng free webinar namin? Diba? Ayun. So, ganoon. Yun ang gusto natin. Yun yung mga sikreto dun, guys. So, kailangan maayos yung messaging natin para lumalim yung commitment po nila. Kapag malalim ang commitment nila, then they will move forward to your offer willingly. Yun ang sikreto doon. Yung iba kasi nag-run ng ad just to get the click. Yan, lalo na yung mga old school na digital marketers, internet marketer. Ayun. Ang goal nila just get the click. Sinasabi nila. Pero nag-click nga pero wala namang commitment, walang willingness to move forward, wala rin. Nagsayang lang tayo ng pera. Di ba po? Ayan. What approach to do so we can sell more? Ayan. How do we make our client customer commit without saying so much? Okay. Well, you need to say much. Enough para makuha yung commitment nila.
Hindi natin goal na hindi ko ginagawang short and direct to the point, Marvin. Hindi ko ginagawang short and direct to the point dahil again, hindi ko makukuha yung care and trust nila, yung level of commitment nila mababaw. So more than enough yung ginagawa ko. Pinakita ko nga, 'di ba? 6 minutes, 5 minutes, pinaka maiksi is 3 minutes. 'Di ba? Ayan. Okay? So in reality, wala naman talagang rule na dapat 1 minute lang, 5 seconds lang, 6 minutes, dapat 10 minutes. Wala naman talagang rule eh. Long enough na mabibigay mo yung message mo na hindi rin naman sila maboboard. 'Di ba? Ayan. Again, bukas i-share ko yung formula. At wala akong rule doon na dapat 6 minutes yan, dapat 3 minutes, 2 minutes, wala akong rule. Kung ilang minutes abutin yon, basta maibigay yung message, masunod yung formula, masabi yung psychology behind it. Yun ang importante doon. Okay? So what approach to do? So we can sell more? Emotional approach. Okay? Emotional approach, guys. Hindi logical. Dahil kapag logic ang ginawa mo, then, ayan, magiging logical decision making din ang makukuha mong tao. At kapag logical yan, again, hahanap yan ng mas. Mas marami, mas mura, mas maganda, laging ganun, mas. Okay? Ayan. Magkakaiba ba siya sa activity kanina sa elevator pitch? Okay. So sa elevator pitch, pinapakita lang doon yung statement, no? Yung solution statement ni Master Braille. Yung elevator pitch kanina, ang goal nun is maintindihan nyo yung sino yung target market nyo at paano nyo, kung alam nyo ba talaga yung binibenta nyo sa kanila. Hindi namin sinasabi doon na dapat mabilis nyo silang mabentahan. Ito po yung way. Kung gusto yung mabilis silang mabentahan, at yung when you say mabilis, hindi po yan na after 1 minute lang. Ayan, may proseso pa rin po yan. Ayan, okay? Ayan, what should be in the message to make the customer commit? Ayan, bukas, isi-send ko yan, isi-share ko yan. And there's no such thing as, ito sabihin mong words, ito sabihin mong sentence, wala pong ganun. Wala, sino po pa dito ang nagtanong, ano kayo magandang sabihin? Ano kayo magandang i-post? Meron po ba? Sample bukas, Brian, bukas. Yan na natin yan, bukas. Bukas tayo dyan. Natanong nyo na ba yon? Ano kayo magandang sabihin? Ano kayo magandang i-post? Ano kayo sabihin sa ads, sa post ko? There's no such thing as magandang sabihin. The only time na magiging maganda yan kapag nag-connect sa mga tao. Okay? Mamaya, darating tayo dyan. So ito, what approach to do so we can sell more? Emotional approach. Kapag na-trigger mo emotions ng tao, ikaw ang priority niyan. Okay? Tulad ng sabi ko kanina, hindi lang kami ang nagtuturo nito, hindi lang kami ang magaling. In fact, ang daming mas magaling sa amin. Pero kaya sobrang konti na lang maiyak na ako nung sinabi nyo na ito na lang. Ito na yung the best para sa inyo. 'Di ba? Ayun. So even if hindi kami yung the best, yes, magaling kami pero hindi kami yung the best, 'di ba? But still, kino-consider nyo kaming the best. Ayan. Emotional approach. Okay? So ginagamit din namin 'to. Tinitrigger namin emotion nyo. But ang kakaibahan namin, okay? Clear talaga ang intention namin. Yun ang pinagkaiba namin sa ibang coaches na marunong din mag-trigger ng emotions. Pero tinitrigger lang nila yung emotions sa mga tao para makabenta sila. Yun ang pinagkaiba namin, yung intentions namin. Kaya ang daming magaling doon, maraming nakakabenta, pero pagdating sa mismong binayaran ang daming disappointed. Pero sa aming free webinar pa lang, ang dami ang gagandang feedback. Pinagkaiba namin is intentions. Ayan. So yun. So, emotional approach. Kapag ganyan, nakuha mo yung approach na yan, they will become loyal to you or to your offer. Loyal na po ba kayo sa amin? Diba? Based sa mga feedbacks nyo kanina, mukhang, konti na lang, magiging loyal na po kayo. Ayan. Yeah, sila Darlene, sila JP, ayan, sa pa ba? Sila, nandito si Kiko, hindi yan first time Yeah, mamaya na lang, ang dami So mamaya ko lang balikan. Pero ayan, nandito pa rin hanggang ngayon. 'Di ba? Sumusupport pa rin sa amin at gusto pa rin i-review, gusto pa rin na alam na nila 'to pero still nag-a-attend pa rin sila, 'di ba? Ayan. So ginagawa namin yung tinuturo namin, okay? Ayan. Okay, so punta na tayo ngayon sa importance of target market. Narinig niyo na po ba ang target market? Sino po dito ang nakarinig ng target market? Jenny V, ayan, from batch 1 pa si Jenny V. Ayan. Opo, ayan, narinig na target market. Okay, so target market, narinig nyo ba? Agree ba kayo na gasgas na yan? Yung usaping target market? Ay, gasgas. Kung para sa inyo, gasgas na yung usaping target market. Okay po? Gasgas. So, gasgas na nga. Ayan, si Janice, Emeline, Frederick, Irene, gasgas. Yes. George, yes. Gasgas nga po. Totoo po. Talagang gasgas na po yung usapin na target market. And the reason why nagasgas siya, kasi talaga namang importante. Kasi naman talagang effective. Paulit-ulit na lang pero kasi effective. Yan pala talaga ang dapat. Ako po, guilty po ako, tinake for granted ko po ang usaping target market.
Okay? Tinake for granted ko po yan. Pero nung naintindihan ko gaano ka-importante yan, hindi ko na ngayon tinitake for granted ang usaping target market. Okay? So kung na-take for granted nyo yan, most likely yan yung reason bakit hindi effective, hindi profitable yung mga campaigns nyo po. Kasi hindi nyo binigyan ng importansya ang target market. Okay? Nung na-discover ko at na-realize ko ito, ayan, pakita ko lang po muna itong image na to. So yung image na yan, napakasimple, ganyan-ganyan lang po pero napaka-powerful ng nire-represent ng image po na yan. Okay? Ibig sabihin po, ang nire-represent ng image po na yan, kapag wala ka pong inaasinta, wala ka pong tatamaan. Okay po? Kapag wala kang inaasinta, wala kang tatamaan. Agree po ba kayo doon? Miss the target. Yes. Pag wala kang inaasinta, wala kang tatamaan. Ganun na naman gagawin mo. Bato-bato sa langit, sana please may tamaan na. Please, sige na please. Ganun yung magiging approach mo lagi. Okay? Pag wala kang inaasinta, kung lahat na lang gusto mong bentahan, wala kang ano. Ito nakapagpa-realize sa akin yan nung nabasa ko to. If you don't identify your target market, you will be marketing to everyone. Again, kapag wala kang target market, hindi mo ina-identify yung target market mo, you will be marketing to everyone. And if you're marketing to everyone, you are marketing to no one. Ayan, nung nabasa ko yan at nang naintindihan pala, kaya naman pala hindi effective, kaya naman pa walang pakialam yung mga tao. Ayan, guilty. Yes, ako rin po. Ayan, if you're marketing to everyone, you're marketing to no one. Kung lahat na lang gusto mong gusto mong mabentahan, gusto mong mapa-join sa network marketing business mo, gusto mong ma-recruit as insurance agent, lahat na lang, sinasabi mo na, okay, kunyari, attention, students, employed, unemployed, business owners, standby, OFW. Gusto nyo ba ng extra income? Di ba? Lahat na yon, everyone po yon. Everyone po yon. Sabi mo na lang, attention, everybody in the world. Ayun na lang, di ba? Yun din naman yun eh. Everyone pa rin naman yun eh. So again, if you're marketing to everyone, you're marketing to no one. Okay? Pwede mong targeting lahat, pero separate. Iba ang messaging mo, yung sinasabi mo, kapag ang target market mo is OFW. Tignan mo, ang OFW at yung empleyado dito sa Pilipinas, both employed, di ba? Pero parehas din ba ang kanilang mga problems, challenges, and desires? Pero parehas silang employed. Ito, sa OFW, ang problems nila is nasa-sacrifice yung time nila sa pamilya, namimiss nila yung pamilya nila. Yun yung problem nila. Di ba? Ang desire nila makauwi ng Pilipinas, makasama ang pamilya. Wala silang problema sa pera. Diba? Yung mga employed naman dito sa Pilipinas, kasama nila ang pamilya nila. Pero may problem sila sa pera. Diba? So nakita nyo, kapag pinagsama nyo yan sa campaign nyo, wala talaga yung tatamaan. Pero kapag sineparate nyo, okay, ito yung campaign ko para sa OFW. Gagawa pa ko ng isang campaign para sa mga employed na nandito sa Pilipinas. Gagawa rin ng another campaign para business owners naman ang papatamaan ko. At gagawa pa ko ng isa pang campaign ng mga estudyante naman ang patatamaan ko. Ganun po. Ayan. So, pwede mong targeting lahat, pero sa campaign, dapat may target market ka. Ayan. Separate campaign for different target markets. Ayan. Janice, thank you. Tama yon. Hindi ko naisip yun Thank you, Janice. Ayan. Okay? So, target market is very important. Type nyo po yan. Target market is very important. I promise not to take for granted. Not to take for granted ang target market. Ang haba, Okay na po yan. Ayan po. So, this time, guys, hindi nyo na iti-take for granted ang target market. Okay? Para sa akin, hindi na po siya paulit-ulit. Talagang napaka-importante. Talagang nilook forward ko every time na gumagawa kami ng bagong campaign. Ito, kaming tatlo, Master Trio, nung nakapag-decide kami, yan ang inuna namin. Hindi namin inuna yung ano ba yung funnels na gagawin natin? Ano ba yung image na magandang dapat natin gawin? Inuna namin ang target market, pinag-usapan namin yun. Sino kaya namin i-serve, sino kaya namin tulungan. Yung pinoprovide ba natin, sino makikinabang dito. Ayan. Yan pala ang susi. Yes. That's the real key. Yan. Yes, target market is the real key. Ayan. Yes, tama. So, hindi na yan magiging paulit-ulit sa inyo. Hindi na magiging gas-gas na sa inyo. Part na talaga yan. Ayun. Okay? So, how to really identify your target market for effective messaging? Ayan. Most people will say, ganito po. Yung mga gusto ng extra income. Ayan, di ba? Those who want to become healthy, wants to luxury resorts. Ayan. Basically, guys, hindi po yan mali, actually. Hindi yan po mali, pero mababaw po. Kapag nag-identify po tayo ng target market, usually ganyan na sinasabi. Sinong target market mo dyan? Yung mga taong gusto ng maging healthy, yung mga taong gustong maging secured yung kanilang family, yung mga taong gusto ng makatipid sa kuryente, kunyari solar yung mo. Ano pa ba? Sino dito willing magbigay ng target market niya? Sige nga po. Hindi po yan mali Hindi ko sinasabing mali po yan.
Brian, yan, nakikita ko si Brian. Brian, sino yung target market mo? Sige, pwede kang mag-unmute. More on demographics ako kasi yung business ko is about food and within Metro Manila only. Ang tina-target ko usually is between 22 years old hanggang 60 kasi pansin ko yung mga 60 plus medyo hindi na sila gaano nag-Facebook eh. Of course, people who wants to eat food, those who order online because meron ding target ng ganun. Pero yung Yun. ang napansin ko lang, yun, yung mga details Okay. niya minsan. Ayun, salamat Brian sa pag-share. So yeah, yung mga taong gustong who wants food, no, yung mga gusto ng mabilisang pagkain, mga tipong ganon. Ayan. So sige. So again, hindi yun mali hindi yun mali. Next is si Doc Gigi OFW na hindi nakakaipon. Ayan, okay, good. Si Irene, yung mga inspiring entrepreneurs na na-scam na po. Ayan. Okay, salamat po. So most ng mga sinasabi is ito, who wants extra income, gusto maging healthy, puro wants or gusto. 'Di ba? Yan. Okay naman po 'yon. Pero kung gusto natin mas maging malalim para si Kion, sige, nag-raise ang hand. Gusto mo magsalita? Kion, nasaan ba si Kion? Wait, nasaan ba siya? Hindi ko makita eh. Hello? Ayun. Kion, nasaan si Kion? Yeah, sir. Sige, Kion. Yeah, sir. Tatanong ko lang, sinabi niyo kanina, doon is, kailangan gumastos. Okay, pagdating sa ad. Ang tanong ko po is, kapag ba Quezon City or Metro Manila or buong Pilipinas na ang target mo, obviously kailangan lumaki. Kasi for example, ako experience ko, kapag Metro Manila, okay na yung 200 pesos. Sa palagay niyo ba, sir, enough yun yung 200 pesos ko para sa mga babae sa buong Metro Manila? And the same time, ang question ko, kung kukunin ko yung lalaki at babae na nagtatrabaho between 25 to 50 years old sa buong Pilipinas, pagkano po ang kailangan na target? Pagkano po kailangan ang per day na gagastusin? Okay. Good question, Kion. Baka question din yan ng karamihan. So, sa akin, sa opinion ko, sa experience ko, kung buong Pilipinas, I think hindi magkakasya ang 200. Okay? Sa buong Pilipinas. Again, the more na mas malaki yung budget natin, the more na malaki yung reach niyan. So kung 200 lang, pang 200 lang din ang reach niyan. Ayun. So, but again, yes, sige. Yeah, kasi ang ano ko po, sir, ang ginamit ko is 200 sa Metro Manila lang po, sir. Kapag kayo po ang itatanong ko kung halimbawa buong Pilipinas ang aking target, how much do I need to spend per day po, sir? Again, walang specific. There's no such thing na dapat ganito ang daily budget mo kapag buong Pilipinas ang tina-target mo. Ako, ang ginagawa ko, magsisimula pa rin, actually di-discuss pa rin man to sa susunod, but ang sinasuggest ko dyan, magsisimula pa rin sa maliit. Now, minomonitor mo dapat, which is ituturo ko yun sa day 3, imomonitor natin yung performance ng ads natin, then ang goal natin is paramihin yung ad spend natin base sa results na nakukuha natin. Okay? So, magdidepende yun. Magsisimula tayo 200, 300, unti-unti natin yung itataas. The more na tinataas natin, the more na dumadami yung reach. At kapag effective yung ads mo, nagko-convert, di ba? Again, ilang 100 pesos ang gusto mong ibigay kay Facebook kung 200 naman ang ibinabalik niya in return. Di ba? So, yun. So, in reality sa akin, hindi ako nagsasabi na dapat ganitong amount, 1,000, 2,000, 5,000 per day dapat. Hindi ko sinasabi talaga yon. Ang goal ko, ang tinuturo ko is makarami tayo. Kung kailangan na 5,000 a day, go. Kung kailangan na i-increase sa 6,000, 10,000, go. Kasi nagko-convert. Ayun. Okay? So, for me, okay na mag-start sa maliit. Okay na mag-start sa 200. Tapos, minomonitor yan. Hindi yan isi-set up mo din. Okay na. Hayaan mo na. Ang ginagawa dyan is minomonitor yan. At unti-unti yan, base, depende sa conversion, depende sa performance, saka mo yan, i-increase. Okay? Ayun. Thank you, sir. Okay, yun. Salamat din. Ayun. So, balik tayo dito sa target market. Target market ito. So, madalas once. Pero kung gusto natin ng mas deeper, ito ang suggestion ko. Ayan. Who have. Ayan. Target market, who have. Ayun. Instead na mga employees na gusto ng extra income, ang ginagawa ko, mga employees na merong sinusuportahang pamilya. Ayun ang ginagawa ko. Instead na mga senior, kunyari, meron kayong food supplement na nakakagaling, no? Nakakapampalakas ng katawan, nakakagaling ng mga kung ano ng sakit. Instead na mga taong gusto maging healthy, ang ginagawa ko, kunyari lang, senior na may arthritis.
merong arthritis, merong cancer, merong asthma. Yon. So, have. Yun ang ginagawa ko, have. Okay? So, ganda ng unlimited basta nagko-convert. Yes. Unlimited basta nagko-convert. Ayan. So, the way kong ginagawa when it comes to target market, yung have. Okay? So, instead na once, gusto ko have. Mas sa tingin ko mas malalim. Kasi once, talaga bang gusto nilang kumita? Talaga bang gusto nilang maging healthy? Talaga bang gusto nila yung products mo? Okay? So, hanapin mo yung meron sila na magli-lead sa meron ka. Hanapin mo ano yung meron sila. Meron ba sila ganitong problem? May ganito ba silang sitwasyon sa buhay na magli-lead, nagugustuhin nila yung product services offer mo kasi yan ang sagot whether sa problem nila o sa desires nila. Boom! Sabi ni Janice. Boom! Yes. Ayan, gets agad ni Janice. So have. Hanapin mo ano yung meron sila na pwedeng mag-lead, nagugustuhin nila yung meron ka. Kasi yung meron sila, okay, at nakita nila yung offer mo, yung meron ka, yun ang sagot na pwede makasolve ng problem nila o maka-achieve ng desires nila. Ayun. So, yun nga, sa mga network marketing na na clients ko, yun. Employees na may sinusuportang pamilya. Ayun. Okay, hindi yung employees na gusto ng extra income, employees na gustong mag side hustle. Ayun. Meron akong isang client, asthma naman. Yung product nila nakakagaling ng kung ano ng mga sakit, pero nag-focus kami sa asthma. So yung mga at hindi lang basta mga tao may asthma, kung hindi mga nanay na may anak na may asthma. Kasi yung nanay, very kumbaga worried kapag nagkakasakit ang mga anak di ba? Lahat gagawin para lang gumaling. So yun ang tina-target namin. So clear sa amin yun, mga nanay na may anak na may asthma, na hindi nila kaya makitang naghihirap or nahihirapan yung anak nila. So sila yung kinakausap namin na, hey, ito yung sagot dyan sa asthma ng anak mo. Ayun. Okay? Ayan. So yan. So try nyo po yan. Magkaroon ng have. Ayun. Okay? So, how do you really identify? Yun nga po. Ito po. Ngayon, ito po. How do you really identify target market? Tutulungan ko po kayo. Bukod sa have, ito po. Ilista nyo po at least 10. 10 problems, struggles, challenges ng target market nyo po. Ilista nyo po 10 mga problema nila. So ngayong na-identify nyo na, okay, target market ko yung those people who have, okay, who have what? Ito po, ilista nyo po yung 10 problems, challenges, struggles. Halo-halo po yan. Tapos ilista nyo rin syempre yung 10 na goals, desire, dreams po nila. Ayan, maglista po kayo ng at least 10. Kung more than 10, di good. Ayan. Ngayon, nalista nyo na, pili kayo ng top 3, both. Pili kayo ng top 3. Nalista nyo na 10. 10 problema, challenges, struggles. Then sa 10 na yon, ano sa tingin nyo yung top 3 na yun lagi ang problema nila, yun lagi struggles nila, yun lagi ang challenges nila. Na yun yung pinaka-priority nilang gustong ma-solve. And then ganun din sa goals nila, sa desires, sa dreams po nila. Ilista nyo po 10 and then pili po kayo doon ng top 3. Okay? Ngayong meron na kayong top 3 ng problems at ng desires, okay? Yun po ngayon magiging, yun po ngayon ang pagkukuhanan nyo every time na nagko-compose kayo ng marketing message nyo. Laging patama, laging pinapa-realize nyo sa kanila yung problems na yan at yung desires nila. Kaya pag tinanong nyo na ngayon, ano kaya magandang sabihin dito? Tingnan nyo yung nilista nyong top 3 na yan. Ayun, ganun pala. 'Di ba? So instead na mag-iisip kayo ano kaya magandang sabihin? So unang-una, dapat identify nyo muna yung target market nyo. And then once na-identify yung target market nyo, those people who have, eto na, ilista nyo ng mga to. Ngayon, malalaman nyo na magkakaroon agad kayo, may database agad kayo ng mga pwedeng magandang sabihin para sa target market nyo. Make sense po ba? Make sense? Itong dinidiscuss natin? Kasi ito mismo ginagawa namin Ayan, opo, Irene, ako, salamat po. Ayan. Okay. So, hindi na po tayo mag-breakout room po dito. Diretso na po tayo dito. Ayan. So, how to trigger your target market so you can effectively convince them to take action. Ayan. What do you really sell, guys? What do you really sell? Sige nga po, ano po ang binibenta nyo po? Sige nga po, paki-type nga po dyan. What do you sell? Wala pong wala pong mali po dito. Peace of mind, si Janice. Hope, condo. Okay? Business opportunity. Convenience, biscuit pasulubong. Okay? Better future, real estate investment, medicine freedom, ayan, skills, hope. Okay, salamat po, salamat po. Lahat po yan na confidence, solution, dream fulfilled. Okay, salamat po sa mga
Wala pong maling sagot, lahat naman po yan tama, pero ito po ang suggestion ko. Identify nyo po talaga what do you really sell. And mas pasok po to doon sa mga nagsabing freedom, hope, 'di ba? Confidence, freedom, ayan, better future, mas pasok po ito. Ayan, greatest desire. Ayan. In reality, hindi nila binibili yung pasulubong. Master, nawala ata yung sounds. Nawala ba yung sounds? Ayan, sorry. Ayan, Ayun, napindot ko. Thank you. So, in reality guys, bumibili tayo hindi dahil sa gusto natin yung produkto, dahil gusto natin yung maibibigay, yung magiging resulta ng produktong binibili natin. So, pasulubong, biscuit. In reality, hindi natin gusto yung biscuit. Ang gusto natin is makitang masaya yung mga anak natin. 'Di ba? Ayan. So, better future, yes. So, whether nag-ano ka, nag-insurance, 'di ba? Secured future. Hindi yung insurance ang gusto natin. Gusto natin mag-better future or secured future. Okay? Real estate, real property investment. So, hindi natin gusto yung property, 'di ba? Ang gusto natin, yung kikitain natin in the long run. Yung bubuhay sa atin. For us na magkaroon ng freedom. Tipong ganon. Ayan, 'di ba? Ayan. Ayun, peace of mind. Ayan, may peace of mind kanina. May nakita ko peace of mind. So, in fact, meron akong isang student na nasa insurance, ayun. Hindi na-realize niya, hindi siya magbebenta ng insurance but ibebenta niya peace of mind. Ayan, anytime na may mangyari sa kanya na wala naman talagang control, meron siyang peace of mind na secured ang future ng family niya. Ayun, di ba? Okay. Yan, so yan, which is yan yung mga example. Lagyan niyo po ng term yung greatest desire na yon. Yan, time freedom, financial abundance, financial peace of mind, healthy lifestyle, luxury empowerment, etc. Lagyan niyo po ng term. Bigyan niyo po ng term. Ayan. Hangga't maaari lang naman. Basta clear kayo kung ano yung greatest desire nila. Okay? Then, what to share to your target market so they can see what you have is what they need. Ayun. Di ba? Kung ano yung meron ka, yun ang dapat binibili nila kasi kailangan nila. Ayun. Paano mo ngayon magagawa yon? Ayan, new opportunity. Ipo-position mo yung offer mo as a new opportunity. And when I say new opportunity, hindi po to hindi lang po to sa business lang po. Even sa ibang, ganito po yan. Agree po ba kayo na para pumayat tayo, okay? Maraming way para pumayat. 'Di ba? Pwede po tayong mag-Zumba, pwede tayong mag-aerobics, pwede tayong pwede magpapayat, pwede tayong keto diet, 'di ba? Pwede tayong ano pa bang way para fasting, ano pa? Paano tayo papayat? Low carbs diet, okay? Low carbs, yeah. Better sleep, okay? Pero yung mga binibenta sa sa market, paano ka papayat, 'di ba? So 'yon. So maraming way para pumayat. Yung way, that is the new opportunity. So, yung offer nyo na ito yung new opportunity and the best opportunity in order for you to get that result. Ipo-position nyo as a new opportunity. Okay? Maraming way para kumita, tama po ba? Nandiyan yung pwede ka mag-network marketing, pwede ka mag-sales, mag-insurance, magbenta insurance, pwede ka mag-trading, pwede ka mag-e-commerce, di ba? Pwede ka mag-real estate. Lahat 'yon, di ba? Pinapromise, nakikita ka na pwede kang yumaman, na pwede ka magkaroon ng financial freedom, di ba? So, ipo-position mo yung opportunity na 'yon. Ayan, bigyan mo ng term. Hangga't maaari naman, hindi naman talaga dapat gumawa ng term, pero kung makakagawa ka ng term para dyan, di good. So, katulad sa mga sa mga students and clients, network marketing, ang niya, ino-offer niya. Agree ba kayo na negative ang mga tao sa networking? Di ba? Negative ang image ng networking sa labas. I'm sure sa ating mga negosyante, hindi. Di ba? Legit na business opportunity yan. But sa ibang hindi nakakaintindi, para sa kanila, pare-parehas lang yung scam, pyramiding, and all, di ba? But we understand that. Kaya nung ginawa namin campaign namin, para dun sa sa campaign nga ng client ko, instead na the best yung company namin, diba? 30 years na sa dito, sobrang stable. Instead na ganun, ang pinromote namin is new opportunity niya, which is build assets. If you want to have financial freedom, which is yun yung greatest desire, you need to build your assets. Pag binuild mo yung assets mo, then makukuha mo yung greatest desire mo, which is financial freedom in that case. So, sa campaign ng client ko. So, pinosisyon namin na building assets, new opportunity, is the way to achieve financial freedom. Ayan. So, parang yan, yung sinasabi natin kanina, low carbs diet is the way for losing weight. Ano yun? Yung isa, keto diet is the only way, the best way to lose weight. Zumba is the only way, the best way to lose weight.
So, ipoposition natin na new opportunity. So, instead na, yes, mga Zumba, yung mga low carb diet, ganun, gas-gas na yun eh. Bigyan nyo lang ng ibang term, pero yun din. Meron akong client, ano pa, instead of, meron kami, affiliate dropshipping. Ayan. O, yun din yun, network marketing din yun. Affiliate dropshipping. Iniba namin yung term. Ayan. So, yun yung ano, yun yung mga example ko kasi yung mga real na ginagawa ko, guys. Pero ito po yung pinanggalingan po noon. So, pwede nyo itong i-implement sa kahit nasa ibang niche po kayo. Ito po yung guide nyo. Okay? Parang kami na lang pala, Digital Master Trio, di ba? If you want to scale your business to the highest possible level, business digitalization is the only way. Yun po yung secret namin. Business digitalization ang new opportunity namin. Greatest desire namin is scale your business to the highest possible level. Apo, target market namin, yung mga business owners, entrepreneurs, mga coaches, mga experts, 'di ba? Na mayroong problema sa sales and marketing. 'Di ba? Hindi namin sinabi mga business owners na gustong mag-digitalize ng business. 'Di ba? Hindi namin sinabing ganoon. Sinabi namin yung may mga problema. Merong problema sa sales and marketing. Okay? So I'm not saying na yun lang ang tama, yun yung ginawa namin. Ayan. Kaya nandito kayo ngayon. So effective, 'di ba guys? Ayan, lumatawa si Lorenzo, oh. Ayan. So yun yung secret namin. New opportunity nyo is the new, actually dapat nga hindi new eh. Okay, the new kasi kung bibigyan nyo nga ng term, but the best and only way. Ayan, sinasabi lagi yan ni Master JM. Kaya wag na kayong magalit sa ibang mga kakompetensya nyo pag sinabi sila yung the best and the only way. Marketing lang yun. Dati ganun din, na-offend din ako eh. Na taliwas sa paniniwala ko. Then na-realize, no, it's all about marketing. Kailangan lang i-compare para maging maganda yung sa kanila. Tipong ganon. So it's all about marketing. Kaya ngayon din ako pag sinabi nila sila the best, good for you. Sasabihin rin namin kami the best. Pero ang kakaibahan namin meron kaming naintindihan namin paano mag-persuade at again ang pinaka-kakaiba talaga sa amin is yung intention namin. Ayun. So yun. So ayan. Position niya na the best and only way or the only way kung kaya talagang i-claim na the only way in order for you to achieve your greatest desire. Ayan. The next is what to offer to your target market so they will have a hard time resisting it. Ayan. In-offer mo sa kanila tapos mahihirapan silang humindi. Ayan. Ayan. New vehicle. Ayan. Yung mismong offer nyo na. Yung mismong binibenta nyo. Bigyan nyo lang din ng ibang term. Kung kaya. If not, okay lang din naman. Okay? Kami, anong ginawa namin? The Ultimate Business Digitalization Masterclass. Yun yung new vehicle namin in order for you na makuha yung cure. Na what? Yung new opportunity. Diba? Ayun, grabe. Ayan, so name of your irresistible offer. Usually ako dinadagdagan ko ng program. Di ba sabi ni Master Bryle, maging i-position na niya yung offer nyo as a solution. Nag-offer na kayo ng solution. Instead na nagbebenta lang kayo ng ganitong product, ganitong services, i-position nyo siya as a solution. So pag pinosisyon nyo siya as a solution, then pwede nyo siyang tawagin as program. Ang dami ko ng clients. Yun nga, build asset. Ang new vehicle doon, ang tinawag namin sa offer namin doon is asset building program. Ang new opportunity is build asset and then ang offer is asset building program. Ayan. Okay? Ayan. How to combine everything in order for you to have a solid advertising campaign that effectively attracts, generate massive quality leads. Yan. Domino statement. Si Master Bryle kanina may solution statement. Tayo naman sa sales yon. Ito naman sa marketing. Domino statement. Pagka-combine na natin sila. Okay? Ayan. Kaya pa ba? Hingang malalim muna tayo guys. Hingang malalim. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Ayan. Lagyan natin oxygen yung mga brains natin para maging alert ulit. Marketing foundation, yes. Ito yung pinaka-marketing foundation. The domino statement. Sa atin lang to guys ha. Hindi nyo to ipapakita sa campaign nyo. Ito yung guide nyo sa sarili when it comes to composing your marketing messages. Marketing campaign. Okay? Ito yung guide natin. Ito rin yung guide namin. Okay? So ito po. Ito po ang domino statement. Ang haba, di ba? Pero i-discuss ko yan. If I can convince my target market that the key to their greatest desire is through my new opportunity and the only way to get or learn, so depends sa offer, is through my new vehicle, then all their objections will be irrelevant and they have to take action and give me money in exchange of my offer. Ayan, domino statement guys. Sa atin lang to, tayo lang nakakakita nito, tayo lang may alam. Ito yung basihan natin, ito yung guide natin sa paggawa ng campaign po natin.
kung makukonvince ko lang ang target market ko na ang tanging paraan para makuha nila yung greatest desire nila is through my new opportunity, and the only way para makuha or matutunan yung new opportunity ko na to is through my new vehicle, then lahat ng objections nila magiging irrelevant na, magte-take action na sila at mag-a-avail na sila ng offer ko. Ayan. Now, kaya siya tinawag na domino statement kasi ang goal po nito is patumbahin yung pinakamalaking domino. Di ba po ang domino, okay? Imagine niyo domino, mula sa malaki, paliit ng paliit. Imagine niyo po yon. Ang goal is patumbahin lang yung pinakamalaki. Pag pinatumba nyo yung pinakamalaki, pati rin ba yung maliliit na domino tutumba? Yes, type yes kung sa tingin nyo. Obviously yes eh. Di ba? Yes, napaka-obvious naman eh. Ayan. So, ibig sabihin guys, pag isa lang ang kailangan nyo patumbahin yung malaking domino. The moment na tumamba yun, pati yung maliliit na domino, tutumba na rin. And ano yung nire-represent ng domino? Ang nire-represent ng domino is their objections. Lalo na sa mga nasa sales. Objections. The domino represents objections. Kung napatumba nyo yung biggest objections nila, yung mga small objections, do you think tutumba rin ba? Yes, obviously yes. Yan po. And in order for you na mapatumba yun, ayan, ito po yung guide natin when it comes to composing our marketing campaign, marketing message. Ayan. If I can convince my target market that the key to their greatest desire is through my new opportunity and the only way to get or learn it is through my new vehicle, then all their objections will be irrelevant and they have to take action and give me money. Or his or her family that the key to financial freedom is through selling digital information products, kunyari lang, okay? And the only way to learn it is through digital creation and selling program. Then all their objections will be irrelevant and they have to take action and give me money. Ayan. Okay? So sa amin, if we can convince, okay, business owners, entrepreneurs, coaches, expert, okay, that the key to scaling their business to the highest possible level is through what? Business digitalization. Okay? And the only way to learn it is through the ultimate business digitalization masterclass. Then all their objections will be irrelevant and they have to take action and give us money. Yan po yung domino statement namin. The question is, nag-enroll po ba kayo dito na nasagot na lahat ng questions nyo, lahat ng concerns nyo? Meron ba? O nag-enroll kayo even if meron pa rin mga bagay na hindi clear? Hindi nga po. Sino po dito ang nag-enroll na meron pa rin questions but still nag-enroll pa rin? Pinagkatiwala pa rin sa amin yung pera nila. Me. Ayan, me. Me po. Me pop. Me po. Ayan. Me. Ayan, di ba? So, tingnan nyo, ang dami nyo pang questions, hindi pa clear sa inyo, hindi pa nasasagot lahat ng questions, aka objections, but still, nag-enroll pa rin kayo. Kasi guys, napatumba namin yung biggest domino nyo. Kaya yung hindi pa nasasagot, okay lang, sa masterclass na yan masasagot siguro. Di ba guys? Agree po ba kayo? Agree? Ayan po. Nasagot po kanina ng yung iba. Ayan, di ba? Which is totoo naman eh. Di ba? Hindi mo naman talaga malalaman, hindi ka pumapasok dun sa sa program namin eh, di ba? Pero dahil napatumba namin yung biggest objection or domino, ayun, still nag-enroll pa rin kayo kahit hindi clear ang lahat ng bagay. Ayun. So lahat po ito ini-implement po namin. Agree. Ayan. Okay. So ngayon dito tayo magbe-breakout room. Ayan. Magbe-breakout room po tayo. Actually, hindi na po tayo mag-breakout room. Mag-share na lang po tayo. Tatawag po ako DS. Okay naman, pero hindi, ano yun eh, parang tool eh. Kailangan ma-position mo is as a method, as a way. So, mas para kung parang mas papasok ang financial planning. Yun nga lang, financial planning, medyo gasgas na, mababaw. Kumbaga, kailangan lagyan mo siya ng term na, uy, ang ganda nun matindi yun parang ganon. Even if yun lang din ang ibig sabihin. So, pero sa ngayon, sige, gawin po na natin financial planning. Okay? Then, ano ang new vehicle? Yung pinaka-offer. Yung HCC method. HCC method. Ano ba ibig sabihin ng HCC method? Harmony, clarity, and communication. Okay, so, yun yung title ng offer mo, di ba? Yes. Not necessarily kasi yung method kasi nandun na sa financial planning. Yun yung method eh. But yung HCC, it's more on the program eh. Diba? So sige, okay lang kahit tawagin mo yun na HCC. Pero I think kailangan mo mag-isip ng iba pang term, ibang way, para may dating, para may para... Yung isa ko program is called Abundance Lifestyle. Abundance Lifestyle. More on siya, parang papasok siya sa Greatest Desire. Abundance lifestyle. Yan yung gusto nilang buhay. Diba? Yan yung lifestyle na gusto nila. So, yun yung desire nila.
in order for them na ma-achieve yung ganong klase ng buhay na ang ganda ng lifestyle nila, abundant, hindi na sila nagtitipid pero ang laki pa rin ng nasi-save nila, naiipon nila, 'di ba? Abundance lifestyle, yun yung lifestyle nila. Paano nila ma-achieve yun? Financial planning? Ayun. Financial planning, tapos in order for them na matutunan ng financial planning, saan sila dapat mag-enroll? Anong tawag sa offer mo? Lagyan muna natin yung financial planning program. Lagi kong ginagawa yon. Okay? Dinuduktungan ko yung program. Ng program pala, yung new vehicle. Okay? Actually, Coach, meron ako, Abundance Lifestyle Masterclass. May existing talaga ako. Hindi ko lang alam paano kasi siya i-market eh. Masterclass. Like an accountability, a 4-week accountability. Okay, pwede. So papalitan mo yung greatest desire ng abundance lifestyle instead of financial peace of mind. Okay. Abundance lifestyle. Yun yung greatest desire. Tapos yung new opportunity is financial planning pa rin ba? May planning pa rin yun eh. Financial planning. Okay. I think kailangan mo mag-isip ng ibang term na mas sexy, mas may dating, na even if yun din naman ang ibig sabihin, okay? Pero yun ang suggestion ko. Tapos ang program na enrollan nila is Abundance Lifestyle Masterclass. Okay? Ayun. So yun. So sige, i-ano mo siya, i-fill in the blanks mo siya. If I can convince target market that the only way to achieve the greatest desire, which is Abundance Lifestyle. Abundance Lifestyle. Ayun. I-ano mo lang, fill in the blanks. So again, target market, Abundance Lifestyle yung greatest desire. Yung new opportunity is financial planning. Tapos yung new vehicle, which is the offer, is Abundance Lifestyle Masterclass. Okay. Sige. Paki-dictate mo. Sasabihin ko dun sa pinaka-statement. Okay. Sa statement. So if I can convince young couples with kids that the key to their abundance lifestyle is through creation of financial plan, and the only way to get this is through the Abundance Lifestyle Masterclass, then all of their objections will be irrelevant and they will have to take action and give me money. Yes, in exchange ng offer mo, obviously. Ayan. So yan ang magiging guide mo. Pero ang suggestion ko, baka makaisip ka pa ng ibang term na mas may dating. Ayan. Okay? Pero yan na yung magiging yan ang magiging dominant statement mo, guide mo in creating ng campaign mo. Kailangan, ano yung mga pwede ko sabihin in order for me na-convince itong target market ko na itong, ang magandang buhay, ito yung greatest desire nila. Ayun. Okay? Ayan. Thank you. Okay, Janice. Salamat, Janice. Si Rebecca, kasi nag-raise ng hands. Marami na pala nag-raise ng hands. Unang nag-raise ng hands, Rebecca. Hello po. Ayan. Sige, Rebecca. Wait lang Ang next is si Annalisa and then si Kiyon. Ayan. Okay po. Sige, Rebecca. Sorry. So, dominant statement na po or maybe... Sino muna yung target market mo? Okay, target market ko po ay moms and career-driven women who feel stagnant or lost after taking a break from their careers or personal goals. Teka, mahaba. Wait. Moms na... Anong meron sa mga moms? Kung bakit nila yan? Yung mga stagnant moms po. Bakit sila naging stagnant? After childbirth. So maybe from career, di ba dati silang may career po, tapos nung nanganak na sila, parang nawala na yung confidence nila, wala silang trabaho, nakastuck sila sa bahay. Ayun. They lost their confidence. Nice. Sige. Moms, lagyan mo na lang ng moms na with yung have kids di ba? Moms who have kids, na ano kayo pwedeng i-term doon na talaga nakatutok lang sila doon. Di ba? Full-time mom. Ano na? Full-time mom. Full-time moms, pwede? Full-time moms? Or stay-at-home moms. Pwede. Stay-at-home moms, yeah, pwede. Stay-at-home moms who have kids. Okay, who have kids, okay. Who have demanding kids, pwede, di ba? Ayun. Okay, sige. Na talagang nagre-require ng attention nila. Care, time, effort, care, attention, di ba? Yung ganon. So yun. Mm-hmm. Okay, so full-time moms na may kids. Tapos, ano yung greatest desire? To rebuild themselves, regain confidence, and achieve personal and financial success. Yes, okay yun. But anong tawag sa ganong klaseng buhay? Ano yung pwede mong itawag sa ganong klaseng buhay, ganong klaseng lifestyle? Empowered woman? Empowered? No. More on papasok yun sa sa target market, empowered women . So, tapos to rebuild themselves, achieving nila yung mga personal goal nila. Pwedeng
pwedeng successful woman, pero parang more on, pwedeng rin natin, yung empowered lifestyle. Yan. Maganda. Empowered lifestyle. Ayun, di ba? Empowered lifestyle. Ayan. Maganda yan, pakinggan sa mga moms. Wow, empowered lifestyle. Hindi lang ako basta mom, hindi lang ako basta nag-aalaga ng bata, but, di ba? Yun na yung buhay niya. Ayan. The next is, ano yung new opportunity? Ano yung method? Ano yung way para ma-achieve nila yung empowered lifestyle? Meron po akong 3, pero tulungan niyo po ako. Isa lang. Isa lang. So, mindset coaching. Parang, Hindi, paano nila ma-achieve yun? Paano mindset coaching, yun ang kailangan nila avail sa'yo Di ba? Ay, okay. So, yun yung opportunity, paano sila magkakaroon? Ano yung kailangan nilang gawin? Okay? So, tulad nga sa pagpapayat, ano yung way para magpumayat sila? Kailangan ba nila mag-keto diet? Kailangan ba nila low carbs diet? Kailangan ba mag-zumba? So, yun. So, in your, market naman, sa inyong niche mo naman, ano yung method na yon? Ano yung method na yun? Hindi ko po sure kung gets ko. Sorry. Ano ba sila? Ang ituturo mo ba it's about mindset sa mga moms? Or bali, naisip sorry po. Tuturuan ko po sila ng digital skill na kung saan fan sila, ang tawag dito, kuha lang sa time frame nila kasi mom sila busy sila. So yung parang webinar na maikli lang or di kaya videos na maikli lang para yun yung offer mo Yun yung offer mo. Pero yung dapat nilang gawin. So, ano yung dapat nilang gawin? Most likely, it's about, It's about online virtual assistant ba? Ang gagawin nila? Digital business ba? Online business magagawin nila? Digital business po, opo. Ayun. So, yun yung opportunity in order for them, kasi kikita sila di ba? Kikita sila kahit nasa bahay lang sila. So, yun yung way, mag-digital business. Digital business. Ayan. Or yun nga, pwedeng virtual assistants. Ba? Or online jobs. Yun. Pero digital business, medyo na siya, gas-gas na siya, but yun yung mas tama when it comes to new opportunity. So, isip ka ng ibang term. Isip ka lang ng ibang term. Actually, meron po akong is funnel. I will offer them funnel building. Yun, pwede yun. Funnel building. In order for you to have sige, funnel building. So, yun muna. Pwede yun, funnel building. Total, Koti pala nakakaintindi pa naman nun. Sige, funnel building. Then, ano yung program mo? Ano yung pangalan? Saan sila mag-enroll in order for them to learn funnel building? So, ang pangalan ko pong napili is Beck Empowerment System or Circle. Beck, yung Beck po kasi, ibig sabihin ay build, empower, and create. Which is my maganda. Nickname ko rin. Nice. Sige, yun. Okay yun. So, ang target market mo is full-time moms. Full-time moms. Full-time moms who have demanding kids. Ay, sorry po. Sorry. So, full-time moms with kids na demanding sa time, no? Apo. Tapos, ano yun? Yung greatest desire is, ano ulit yun? Empowered lifestyle. Ganda nun. Tapos, in order for them to have empowered lifestyle, kailangan nilang ng funnel building. Yun yung magsasalba sa kanila. Funnel building. And in order for them na matutunan ng funnel building, kailangan matututunan nila yun sa Beck, ano ulit yun? Sorry? Beck Empowered System. Or Circle. Beck Empowered System. Yeah, pwede. So, sige yun, go. Fill in the blanks sa domino statement. Sige nga po, if I can convince the stay-at-home moms who have demanding kids yun, to live an empowered life, to have an empowered lifestyle through funnel building, if I can convince full-time moms with demanding kids, who have demanding kids, the key to empowered lifestyle, is through funnel building. Is through through funnel building. Yes, and the only way to learn it, yung funnel building, is to Beck Empowered System. Yan. Which is a step-by-step approach to building funnels. Yeah, okay lang. Kahit mo muna isama yun kasi naalam mo na yun Pero sa statement, ito yung ilagay mo. Again, ikaw lang naman makakita niya, yan yung guide mo. So, kailangan mong kumbinsihin ng mga stay-at-home mom na may anak na funnel building ang sagot in order for them to have empowered lifestyle. And the question pag na-convince mo sila, okay, funnel building pa lang gagawin ko, kaso paano ko matututunan yon? Enroll ka sa Beck. Diba? Yun.
Thank Ayun. you po. Okay, Rebecca. Thank you. Si Annalisa. Next natin si Annalisa. Oh, biglang dumami yung nag-raise ng hands. Dami. Sige. Okay. Yan, Rebecca. Annalisa. Ayan, Annalisa. Sino yung target market mo? Target market ko is all single parent. Single parent? Single Okay. parent. And then, ano yung desire is to have a financial freedom. Financial freedom? Okay. And Ano new yung- opportunity is building assets. Building assets, meron ng building assets eh. Baka meron kang iba pang maisip kasi meron na eh. Kasi since I'm under GMD EVA, which is KJMD, baka pala. yes, kaya yung program namin is talagang isa. Ayan pala, Yes. guys. Hindi ko alam. Oo. Part pala siya Yes. ng program ng client ko. Yes. Wow, thank you, Kaya Annalisa. Oo. Ay, Talagang ang daming isa ko sa nahook doon sa ano Sa niya, ads niya. ads niya. Wow. Yes po. grabe, hindi ko alam yun. Ay, thank you, Oo, Annalisa. Mhm. Okay? So yun din ang ano ko Yun kasi din. ano namin talagang Yes. building assets, and the only way to learn is through asset building program, which is yung ino-offer namin. Grabe. Yeah, sila GMD Susan, GMD Lourdes, GMD Yes, Heart. group. Ay, grabe. Yeah, Okay. alam na. Yun mismo. Yun yung ginawa namin. Yun yung domino statement nung ginawa namin yung campaign Yun. ng asset building program. So, gawin mo na rin. Naku. Yes. Okay, yes, talaga. Thank you. Very effective nga ako, Master. Ay. Oo. So, yun. So, ulitin Hindi na. Pero para sa kanila. Para sa kanila. Okay. Isa pa. If I can convince, If I can convince all single parents that the only key to their financial freedom is through Freedom. building assets, and the only way to learn it is through asset building program. So, ano ba, nawala na ako dito. Then, their objections will be irrelevant and they have to take action and give the money. give us one. Yeah. Thank you Naku, po. Annalisa. Ay, salamat. Diba? Salamat. Oo. Thank you. Grabe. Yun. Ito yun. Kaya really blessed na talaga isa ka sa mga masters dito. Ay, salamat, Annalisa. Thank you for sharing Grabe, ginulat mo naman ako. Thank you. Next natin is si Kion. Thank you, Annalisa. Thank you. Si Kion naman. Hi. Hello, Kion. Ayan. Eto, ginawa ko na lang mas yung mas exacto doon sa tao. Sige, Yung sino yung target market? Sales car agent. Sales car agent. So, mga ahente. Teka Yes. ha? Ahente. Pwede ba natin yan lagyan ng problem? Ano yung problema nila? Tingin mo? Bukod sa walang konting sales, anong tingin mo pa? Meron akong ginawa. Basahin ko na lang muna. Sige. Okay. If I convince to a sales car agent to stop wasting money by fleeting flyers, that the key is to save huge money every year, okay, is through digital calling. Objection will be irrelevant and have to take an action and give me money. Maganda. Maganda yung ano mo. Nga pala, yung business card. No? Sorry, ano ulit yun? Digital smart card? Tama ba? Yeah, digital calling card. Digital calling card. So ganito, medyo ano siya, nagigets ko yung sinasabi mo pero ayusin natin. So, what if hindi lang mga car sales agent, what if yung mga nasa sales talaga? Yeah, Ano pa rin pwede- ba gumagamit, Merv? Yeah, pwede ko din tanggalin na lang yung car. Gawin ko na lang sales agent. Sales agent. So ang goal ng ano mo ng digital calling card is to have abundance of leads di ba? Isa Tama yun. ba? Pero isa din sa objection ko is yung once na kasi may pinindot ka, automatically yung flyers mo, pwede na ma-save. Once na na-top up na, save. Yun nga. Mas up. Yeah, yun yung process Yun yung mangyayari. But ano yung epekto nun sa kanila? Magkakaroon sila ng maraming leads. Tama? Yes. Yun muna. So ang epekto nun, magkakaroon sila ng maraming leads. So isip tayo ng term for that sa ganung klase ng buhay na ang dami kong leads. So siguro leads abundance, pwede tayo doon mag-start. Lead abundance or ano ba? Tama ba? Pwede ba 'yun, no? Something to do with napakaraming leads. Okay? Kasi mabilisan Yung process mo mabilisan, makukuha mo agad yung contact information Magpapalit agad kayo, 'di ba? So magkakaroon siya ng maraming leads. Yes. So, tawagin muna natin yung leads abundance of leads, parang ganon. Overflowing, yes, pwede. Parang mas ko sa abundance. Tapos,
ang new opportunity is the digital calling card. Tama? Yes. And then the new vehicle is, anong tawag ulit? Sa ano mo? Yun nga, yung parang kumbaga yung new vehicles ko is giving unlimited flyers and vouchers. Hindi. Yung tawag sa card mo. Dapat may tawag ka doon sa card. Maybe smart card? Tama ba yan? Pwede din. Or pwede mo actually tawagin na Kion smart card eh. Parang ganun eh. Kion smart card. Kailangan may term ka na yun yung magiging para bang brand mo. Yun ang tawag sa product mo na bibili nila. Power card, Kion power card. Ganda nung sinuggest niya, no, Master Braille. Something like, if I can convince sales agent that the key to abundance of sales, leads and sales, actually kasi leads, magli-lead pa rin naman sa sales yun. Abundance, leads and sales is through digital smart card or digital calling card. And the only way to get it is through Kion's power card. Kunyari lang kung yun then all of their objections will be irrelevant and they have to take action and give me money. So yun siguro ang yun ang suggestion ko. Ang new vehicle mo is new opportunity mo sa calling card industry is digital calling card, or siguro gawin mong smart card. Parang mas may dating yung smart card, digital smart card. Anong tingin mo? Kasi digital calling card, yes, naiintindihan, pero parang parang it's just better eh. Kailangan ma-position mo as the best instead of better. Diba? Ibig sabihin yung calling, instead of calling, yung kumbaga digital, pwede kong, yung digital calling card is gagawin ko itong digital smart card, parang ganon. Yun ang suggestion ko. Instead of calling it as digital calling card, tawagin mo siya as digital smart card. Pwede. Or business smart card. Pwede rin. 'Di ba? Lista mo 'yon, tapos mamili ka kung anong digital smart card. And the only way para magkaroon sila ng digital smart card is through Kion's power card. Kung ano man tawag mo sa Contact shares ang tawag ko sa kanya. Contact shares. The only way to get it is through contact shares. Ayun. So yun ang suggestion ko. Ayan. So tawagin mo siyang digital smart card or business smart card. Para lang sa akin para sa akin ang mas may dating siya kaysa sa calling card. Okay. Thank you for the suggestion. Ibig sabihin, kung pipili ako between, pwede siyang digital smart card or kaya business smart card, parang ganon. Tanggalin ko yung calling. Oo. Suggestion ko lang naman yun. Okay? Ayun. So, no problem. Yeah. Ayun. Ako, Kion. Salamat, Kion. Salamat. Next natin, si Marvin. Okay? Si Marvin. So, hanggang na lang si Marvin, si Michael, tapos si Kay. Ayan. Okay? So, si Marvin. Hello, Marvin. Sino yung target market mo? Yeah, the breadwinners who are working abroad, OFW, and even ordinary Filipinos. Hindi, kailangan maging specific. Breadwinner. Sige, so, actually, tinarget ko yan dati. Sobrang powerful niyan. Mga employees na may sinusuportang pamilya or breadwinners. Diba? So, breadwinners, sige. Okay, tapos, so yan ba yung movie mo kanina? iba yata yun. Sige. Tapos, greatest desire? Let me see. Itong sinulat ko who wants to achieve financial freedom and build sustainable online businesses. Yeah, build sustainable online businesses. Kasi I want a long term for them Kasi I have a bigger vision for the Filipinos Na, I'm hoping all the OFW to go back home, and start a business. Kasi Filipinos are very, very talented. Yeah, so ang offer mo is business. Bigyan sila ng business opportunity. Bigyan sila ng business opportunity or turuan sila so they can have a business online? Yeah, I'll give them business opportunity and I'll train them as well. Okay. So ano yung business opportunity na yan online? Ano exactly yun? Which is selling digital insurance. Okay. So basic, okay naman, kahit ano naman but yung method, yung way in order for them to have financial freedom, though ang suggestion ko instead of financial freedom, iba kasi marami nang gumagamit noon, maybe financial abundance. Maybe, ano mo naman yon para maiba naman. So, palagay muna natin financial abundance. The only way to achieve financial abundance is through selling digital insurance and building sustainable online businesses.
building Yes. sustainable online Pag pumasok mo businesses. sila, doon mo yun i-explain, i-discuss, but kailangan maging simple. Maging simple is sa part mo, kasi kapag sa part mo dito sa Domino Statement, ang daming sinasabi, marami kang kailangang explain para lang makuha, then mahirapan ka rin gumawa ng campaign. Kaya instead of ganon, bigyan mo ng term yung opportunity. Pwedeng digital business opportunity. Kasi ito yung mga real example. In order for them na kumita ng malaki online, pwede silang mag-e-commerce, pwede silang mag-affiliate marketing, pwede silang mag-dropshipping, di ba? Pwede silang mag-online selling or live selling, di ba? So ano yung term mo doon? O ano doon? Is it dropshipping? Is it e-commerce? Pero in your case, ano ba exactly yung business nila? Selling insurance. Selling, insurance talaga. Pero digital na siya. Digital In just a click of a insurance. phone. Yeah, in just a click of a phone. Pwede rin naman siyang maging pwede siyang maging affiliate, 'di ba? Affiliate program, affiliate marketing, 'di ba? Sige po. 'Yon. Affiliate sa tingin ko baka makaisip ka pa ng ibang term. Pero ibig sabihin pa rin naman affiliate marketing. Pero sa ngayon lang muna, doon muna magsimula sa affiliate marketing. Na kung saan nakabenta siya ng insurance, online or digital insurance, siya yung may commission. Ayun. Okay? Then, ano yung new vehicle? I think that's my vehicle, like affiliate marketing. And then I'm gonna offer them free online training para empower talaga sila at gagawin kong free. Hindi. Yung new affiliate marketing, yun yung new opportunity. Pero paano nila yung matututunan or paano niya yung magagawa? Ano yung kailangan nilang puntahan? Ano yung kailangan nilang i-avail in order for them na matutunan yun or in order for them na magkaroon ng ganung business? Kailangan ka magkaroon, pwede kang affiliate marketing success program. Diba? Pwede gano'n, affiliate marketing success program. Na si Marvin ang nag-o-offer nun. So parang, kung makukonvince mo yung mga OFW may breadwinner na the key to financial freedom or financial abundance is through affiliate marketing, and the only way to learn affiliate marketing is by enrolling to affiliate marketing success program of Marvin. Ayun. So yun, target market, lista mo, which is OFW breadwinners, tama ba? Opo. Tapos yung greatest desire is financial abundance. Sige, lista mo lang yon, financial abundance. Kung makaisip ka pa ng iba na term, di good. Tapos yung new opportunity is affiliate marketing. Yeah, affiliate marketing. Tapos new vehicle is affiliate marketing success program. Ayun. So doon sila kailangan mag-enroll in order for them na matutunan paano ba ginagawa ng tama, ng very successful ang affiliate marketing. Ayun. So ano yung ngayon ang domino statement mo? Sige nga, paki-dictate. If I can convince Filipino FWs who are the breadwinners of their family that the key to achieving financial abundance is through affiliate marketing, and the only way to do that is by enrolling through affiliate marketing success program, then I can empower them to break free from poverty and debt without sacrificing time away from their families. Sa campaign mo na yan sasabihin, pero sa domino statement, ito lang muna. Ito guide ko. Kailangan kong makonvince itong OFW breadwinners na mag-affiliate marketing sila para magkaroon sila ng abundance, financial abundance. And in order for them na matutunan ng affiliate marketing, they need to enroll. Enroll sila sa affiliate marketing success program po dahil yun ang sagot. Ayan. And then, yung sinabi mong duktong, sa campaign mo na yun sasabihin. Hindi dito sa domino statement. Para sa iyo lang kasi itong domino statement. Okay. Guide mo lang yan. Pero sa campaign na ipapublish mo sa target market mo, kasama yon. Pwede mo idagdag yon. Ayun, Marvin. Nako, congrats. Okay, next is si Michael. Hello po, good evening, Master. Hello, good evening, Michael. So, sino yung target market mo? Ang target ko po, small and medium business owners po. Okay. And, business owners na may small and medium business, okay? Local po. Local, okay lang yun. Ano yung greatest desire? Abundance of sales. Sales abundance. Sales abundance. Yun, sales abundance. Mas maganda yun. As ano yung... okay lang yun. Sa'yo lang, ikaw lang makakalam ng sales abundance. Pero yung with high revenue, dun yun sa campaign mo sasabihin. Sige. Ayan, okay. Tapos ano yung new opportunity? Through SEO web optimization. Ay, pwede. Yun, tama. SEO web optimization. Okay? Paano nila matututunan yun? Through
availing my digital business smart solution po ba? Pwede po. Anong pa? I mean, digital. Kahit ano naman actually. Ade, kailangan anong pangalan ng ino-offer mo? Yun yung sexy na ano may dating na program or namin na title. Ayun. So, ano ulit sa sinabi mo kanina? Ang naisip ko po, Master, is digital business smart solution or digital web smart solution. Digital. Hindi, tuturuan mo sila, 'di ba, paano mag-SEO? Opo. Tama? And then pwede ko rin pong i-avail rin yung service ko po sa kanila. Either both po. Hindi muna, wag muna. Isa lang muna. Yung program mo na kung saan, ano ba yan? Course ba yan? Online course ba yan? Or live coaching ba yan? Paano ba? Parang coaching din po siya. Coaching. Opo. Live or live naman, no? Live. Opo. So program din. Pwede mo rin siyang tawagin. SEO something program. SEO. Oh. Ano yung Yung new opportunity? Ang new opportunity po is through SEO web optimization. Ayun, SEO Web Optimization Program. Dagdagan mo lang ng program. Ayan. Ayun, so, sige, meron ka ng target market which is small and medium business owners. The key to sales abundance is through SEO web optimization. Okay? And the only way to learn it is by enrolling, di ba? Through SEO Web Optimization Program. Or coaching program. Pwede rin tawagin coaching program. Ayun. So yun, kahit di mo na i-dictate, pero importante naman kasi yung yung fill in the blanks kumbaga. Ayan. So sa'yo lang yun hindi nyo yun sasabihin sa campaign nyo, yun ang guide nyo kapag gumagawa na kayong campaign. Kailangan ma-convince ko ang mga small business owners na web SEO and SEO web optimization ang key in order for them to have sales abundance. Ayan. Master, may mga suggestions tayo. Master. May mga suggestions tayo. Ito pala, SEO business solution. Ayan. Lista mo yan. Thank you po, Master JM. Thank you. Wow. Thank you, Michael. Ayan. Si Kay. Hello, Kay. Hi, Coach. Good evening. Ayan, Kay. Sige. Sino yung target market mo? Ayun, bear with me kasi B2B yung business namin. Ang target market ko ay purchasing managers of medium and large businesses in the Philippines. Ayan. Mas maganda yan in my opinion kasi very specific ka. Astig. Sige. Purchasing manager. Okay? Ano yung... sabihin ko po muna yung statement. Hindi, wag statement. Isa-isahin lang muna natin. So may target market ka na. Ano yung greatest desire ng target market mo? Ano yung term mo para doon? Hindi ko siya nagawang term. Ang nilagay ko ay the key to affordable market growth and relevance. Affordable kasi market. pag purchasing managers po yung kausap, gusto nila yung kung saan sila pinaka nakakatipid. Okay. Good. Tama. Okay. Tapos ano yung new opportunity na offer mo? Ano yung way para makatipid sila? Offset printing and corporate giveaway solutions. Yun kasi yung business namin. Paano? Ano ulit? Offset printing and corporate giveaway solutions. Giveaway solution. Parang, paano sila makakatipid doon? Pag sinabi mo yung term na yon, paano sila makakatipid? Kasi yung way ng pag-business namin, ini-invite or ina-approach kami nung purchasing managers procurement para mag-bid or sa kanila. Tawag dito. Nakalimutan ko yung term. Okay. Basta para magpa-credit. So paano, ano yung way nyo in order for you na makatipid sila? Ano yung ginagawa nyo? Yung offset printing po. Kasi pang mass production siya. So, offset printing. Mas okay, offset printing. I see. Pwede. But the thing is, kayo lang gumagawa ng offset printing? O meron din iba? Hindi naman po. Maliit lang yung industry, pero meron namang iba din. Meron. I see. Ay, kung gano'n pala. Good. Sige. Then, ano yung tawag? Paano nila ano yung new vehicle? Ano yung tawag niya sa offer mo? Vehicle. Parang nilagay ko lang starting a supplier-vendor relationship with Tomeworks. Yun yung name ng company. Guide mo lang yan in order for you na ma-convince yung target market mo. Ayun. So okay yun. Actually, okay yun. Lalo na sabi mo, yes, merong ibang kakompetensya dyan, pero konti lang kayo. So pwede yan. Maganda yan. So again, ano yung target market mo? Purchasing manager?
purchasing managers of medium-large businesses in the Philippines. Good. Very specific. Okay yan. Tapos ano yung desire nila, greatest desire nila? Affordable market growth and relevance. Okay. Maybe, baka merong ibang term na kung saan nandun yung pag narinig nila yung term na yon, alam nilang dito ako makakatipid. Parang ganon. Pero okay okay yung sinabi mo Pwede, oo. Ano mo yon? Pagdesisyonan mo. Kasi yun ang goal nila, makatipid eh. 'Di ba? Tama ba? Yun ang goal nila. Makuha yung whatever na kailangan nila sa pinakamatipid na way. Parang ganon. Yeah. Ayun. Or pinakamatipid na deal. Ayun. Then, yung opportunity is, yung sinabi mo kanina, offset printing. Solutions. Offset printing. Tapos yung offer, which is yung pangalan ng ano nyo, ng company nyo. Yung targeting supplier-vendor relationship with Tomex. Okay lang. Yes, okay yun. Nice. Okay, Kay, congrats. Ayun, okay na guys. Thank you sa lahat. So yun po, no? Ayan. Meron lang ako idadagdag. Okay? Kaya pa ba? Okay pa ba kayo? May idadagdag po ako isa na lang. Okay lang po ba? Or bukas na lang natin gawin? Okay pa? Kaya pa po ba? Kaya pa? Kasi na-extend na tayo guys, by the way, na-extend tayo instead of talagang hindi namin magawa. Alam nyo bang nagsimula kami ng 9 to 5? Second batch, ginawa na yung 9 to 6. Third batch, ginawa natin 9 to 7. Ngayon, lagpas pa rin. Pasensya na po kayo. Pero ito na lang po. Last na po ito. Very important po ito. Okay? Ayan. Share. Ayan. Ito po. So, the secret, di ba sabi ko kanina, ang goal is makarami, hindi makatipid. Di ba? Spend more to make more. Di ba? Yun yung sinabi ko. Paano yung magagawa? Ayan. Paano yung magagawa na ma-afford yung to spend more so you can make more? Ito po yun. So you can afford, the secret, so you can afford to spend more just to acquire a paying customer or clients. Ito po. Kasi may iba sa inyo na ang business is, isa lang yung offer. Di ba? Tapos maybe konti lang yung tubo nyo. Ayan. So ito po ang sagot. Upsells and or multiple offers. Ayan. Yan po yung sikreto. Nasa back-end, kumbaga. Okay? In terms of sales and marketing po ito na back-end. Dito po yung operating system. Okay? Upsells and multiple offers. Ayan. Yung tinatawag na value ladder. Ayan. Sa digital marketing space, value ladder. Upsells and or multiple offers. But the key is, kailangan nga mag-provide ka ng value. Alam ko, sabi nyo nga, may mga na-attendan na kayo ng mga webinars, walang ginawa kundi mag-upsell, di ba? Mag-upsell, magbenta na magbenta. Kaya nyo na-feel yun kasi wala silang value binigay. Ayan. So make sure na make sure na pag binili nila itong first offer mo, make sure na talagang nagustuhan nila yan. Talagang totoo yung sinabi mong effective yan, totoong nakakaganda, nakakakinis, nakakaputi, nakakapayat, whatever it is. Then, kaya ko sinabing, kaya ito effective kasi guys, the moment na bumili sila sa inyo, na naging customer or client sila, ibig sabihin yung guys, may trust na po sila. Hindi po yan maglalabas ng pera sa inyo. Kung naka-attend po kayo ng free webinar ko po, di ba sabi ko, people will not do business to people they don't trust. Di ba? They will do business to people they trust. Ibig sabihin nung nag-transact, bumili, nag-avail ng offer mo. Ibig sabihin nung may trust po sila. Sila yung perfect leads, perfect customer, perfect prospect. Offer. Hello? Sino po yan? Ayun po. Hindi, baka na-unmute. Ayan. So, yun po. Upsells po. The moment na bumili po sila sa'yo, yan po, sila po yung nagtatrust sa inyo. So, okay po yan na i-upsell. Bigyan nyo po ng another offer. As long as talagang true kayo doon sa pinromise nyo about your service or about your offer. Ayan. Marami po kasi nag-upsell pero yun nga, sa first bili pa lang, disappointed na yung mga clients, customers nila. Kaya nagiging pangit tuloy yung upsells. Pero kung may value, totoo kayo sa una yung offer, then sila rin ang magiging loyal customer nyo kumbaga. Kaya pwede kayo magandang mag-upsell dahil may trust po sila sa inyo. And nasa upsell po ang talagang mas malaking kitaan. Ayan, yung tinatawag na value ladder. Okay po? Which is ginagawa po yan ng malalaking kumpanya. Nagsisimula yan, katulad na lang ng mga McDo, Jollibee, di ba? Lagi yan may additional offer. The moment na pumasok ka doon, may intention kang bumili. May trust ka na sa kanila, sa brand nila. Kaya the moment na mag-order ka, mag-o-offer pa yan ng iba. Whether gusto nyo ng apple pie, ng another drinks, whatever. Laging may upsell, additional offer. Okay? So yeah. So yan po, gusto ko lang i-share po yan kasi napaka-importante po yan. Napaka-powerful na strategy po yan. Okay po? Ayun.
So yun po, maraming salamat po. Yan po yung foundation when it comes to marketing. Iisipin nyo na lang po, hindi nyo po to natutunan, nag-run agad kayo ng ads. Nako, yun po talaga yung reason kung bakit hindi nagiging profitable, or kung naging profitable man, hindi nyo na naulit-ulit. Di ba? May mga ganun eh. May ads ka na sobrang powerful, tapos gumawa ka ng ibang ads. Bakit ganun? Hindi mo naintindihan bakit hindi nag-work. Ito po yun. Ayan, many thanks. Nako, maraming salamat din po. Ayan, Master JM, Master Bryle. Okay na po ako. Sabi naman yun, Master JP, Master Jack. Many of you po ang talagang natuto. Diba? Sabi nga, kaya ka hindi nag-ads or natatakot ka mag-ads because of fear of unknown. Hindi mo kasi alam. Hindi mo alam saan napupunta yung pera mo, hindi mo alam saan pupunta yung pera mo, anong gagawin mo sa ads. Pero how many of you agree with me na dahil sa foundation na ito, mas confident ka na mag-market ng iyong mga products and services, ng iyong solution? Agree ba kayo? Di ba? Grabe. Master JM, ano masasabi mo sa ating Master JP? Ang dahilan kung bakit ang gaganda at quality ng mga attendees natin ngayon. Grabe. Nasabi ko na kanina kasi hindi ako inallow na i-unmute. Di ba? Ay, nag-restart ka pala. Oo. Okay na. Ayan na. Ito lang masasabi ko, no? So, kaya sobrang tiwala ako sa mga partners ko, no, guys, no? Kasi talagang tinupad nila yung sinet kong goal sa amin. Kailangan ganito ang participants natin, exceed expectation pa, di ba? Grabe talaga yung formula ni Master Bryle. Kahit ako talaga naiyak. Matindi. Grabe, nagulat ako si Annalisa pala, partner, nila Ma'am Eva. Nag-attend ka po cash flow? Nag-attend ka po cash flow? Hindi. Nung cash flow natin dati, Master, sa Cebu, nandun ba siya? Wala. Hindi, sa Manila yata si Annalisa. Okay. Nakasave ka na ng 6 digits, grabe. Master Bryle, grabe talaga. Sobrang pogi na nga, ang galing pa, di ba? Ayan, yan ang gusto ko. Ay, huwag na yung edad ng pinag-uusapan. Yung mga ganyan na lang. Isipin mo, Alden na, Wendell pa. Ayan. Bumawi. Diba? Bumawi, ayan. Matindi ang Master Tio, sabi nako, salamat. Guys, baka pwede natin silang hingan ng kahit ano lang, 2 hanggang 3 na feedback dito sa day 1. Day 1 pa lang pala tayo. Guys, pwede nyo, day 1 pa lang. Guys, ano ang honest and real and honest feedback nyo dito sa day 1 pa lang? Baka pwede kaming maglambing sa inyo na mag-share. Ayan. Sige nga, taas ang kamay. Nga po. Diba? Sino pong willing mag-share? Maraming salamat po sa inyo, no? Sabi ko nga sa inyo, sulitin nyo po kami dahil talagang, alam nyo, gusto namin yan, no? Hindi nyo lang napapansin. How many of you agree na sa consultation pa lang, kahit isa lang yung kausap ni Master JP, parang kausap niya rin kayo lahat, natututo din kayo lahat. At hindi nyo po napapansin, marami po kami sa chat na nag-uusap-usap din kami, nagma-mastermind kami sa chat, nagbibigay kami idea na kung saan yung iba nasa chat. Uy, gusto ko yung sinabi ng classmate ko, ito na yung gagamitin ko. So, the community na nagtutulungan tayo, I hope sana bukas mas active lahat kasi syempre may nakita pa rin kaming, alam mo yon, nonchalant, di ba, panood-nood lang. Hopefully bukas mas active kayo kasi kung mapapansin nyo, yung mga nagsasalita, they are more getting, di ba? They are getting more. Diba? Because they are giving as well. This is a give and take, diba? Binibigay namin, motivate din kami. Ang tawag ni Master JM dyan is ano nga yun, Master? Exchange of? Energies. Dapat laging ganon. Grabe guys. Sobrang, ito na naman tayo. Sobrang na-appreciate ko talaga ang mga feedbacks nyo. Tulad nga sabi ko kanina, sanay talaga ako na sasabihin nila na dami ko natutunan, ang galing-galing mga sinasabi mo, tinuturo mo, gano'n. Pero iba yung level, iba yung level of appreciation nyo, level of gratitude na binigay nyo na hindi ko talaga expected. And again, sabi ko nga, last batch, umiyak ako ng day 3. Ngayon, first day pa lang, napaiyak nyo na ako eh. Simply because na naramdaman ko yung yung feedback nyo na napakaganda. So, na hindi ko na-expect talaga na ganun pala. So, thank you. Sa amin, normal po ito. Kung tutusin, basic po ito. Pero sobrang life-changing pala sa mga Kaya, naging movement na namin po ito. Kaya mura namin siya binibenta. It's more on movement kasi talaga siya. Ayun. Salamat guys. Master JM. Ayun, speaking of movement, and normal lang po ito sa amin. Totoo po, kasi nga po, yung learnings po namin talaga is galing po sa sarili naming experience. And as much as possible, gusto po namin, as many as we can, we can reach business owners, business leaders, aspiring ones, na matutunan po ito. Kasi sa totoo lang po, dapat po naman talaga sinishare ito. Binigyan po tayo ng gift.
no, ng ating creator, hindi po para itago, kundi i-share. Yan po yung biggest lesson ko sa buhay ko, na hindi po ako nag-share. And hindi po maganda ang result kasi ako po ay isang tao na always wanted to connect. So kaya po ako nandito ngayon kasi I just want to share as much as I can, no? Kasi gusto ko rin po maging successful kayo. Nung nakikita ko po yung client na successful, ang lagi kong inisip, paano kaya ito i-replicate para makarelate at ma-share ko sa taong nangangailangan talaga. So yun po talaga. Kaya maraming salamat po. It only shows na we are really fulfilling our mission, no? Yung aming pong mga mission naming tatlo. And tama po si Sir, no, na collaboration is the key, no? Pwede kong gawin ito mag-isa, pwedeng gawin ng maming mga masters, may kanya-kanya kang business. Pero pag pinagsama-sama po, mas powerful at mas parang mas beneficial sa mga taong tutulungan namin. Hindi po sa amin, sa mga taong tutulungan namin. Kaya maraming salamat po. Master, na-inspire lang ako bigla, naisip ko lang bigla yung collaboration kasi na yan. Parang naisip ko na in the near future yung Business Digitalization Summit o kaya Business Digitalization Conference. Tapos itong mga students natin, yung mga implement talaga, sila yung mga speakers doon, di ba? Ay, grabe. Grabe yung inspiration talaga pag yung flow talaga. Nagko-collaborate tayo, nagsimula kay kay Gil, di ba? Iba-ibang industry. Kumbaga lahat na ng kakailanganin ng mga Pilipino nandito na sa community natin. Diba? Yes. No, compare natin kay Tony Robbins, Master. Ay, grabe. Nasa likod lang ako ng magazine nun ngayon. Kinukumpara na tayo. Ay, grabe. Nakaka-excite. Pero sa training hindi sa edad ha. Magazine nga. Ikaw naman, Master, masyado kang gini. Magazine. Nunahan mo kami, Master JP. Hintayin mo kami. Wala na kaming punchline. Ubus na. Sige po, no, alam po namin, no, salamat po talaga. We just want to honor each and we would like to honor and appreciate each and every one of you for staying with us. Yung iba nagpaalam ng maaga, alam namin marami kayong appointments, no, tapos weekdays pa ngayon, 'di ba? So, salamat po talaga. And gusto namin kayo makapagpahinga. Tapos si George gusto pang humabol ata, 'di ba? Bukas na lang, George. Magpahinga muna tayo. Pwede po kayong mag-share sa mga timeline ninyo kamusta yung day 1. I-tag niyo po kami. Tandaan yung algorithm na tinuro ko kanina. Hayaan yung ma-surprise. Ano kaya yung pinaggagawa nito? Ano yung pinopost niya? Ano yung digital masters? Ano yung masterclass na yan? Diba? I-post nyo po yan para ma-attract nyo yung mga client niyo na kayo rin is nag-i-improve din kayo kasi para din yan sa kanila. No? So, post po kayo. Nag-picture na tayo kanina. So, i-share namin sa GC yung picture natin. Fresh tayo nun. Oily na tayo. Pero syempre, pupunta lang kami, magsasama-sama kaming tatlo para sa aming closing. Hintayin nyo lang po kami, mga 1 minute lang. And then from there, to-close na natin. Kita-kits po tayo. Agahan nyo po bukas. Okay? Mga masters, punta na kaya kayo dito. Okay. Okay, sige. Ayan, pumunta na kayo dito habang inaantay natin yung mga masters na yan. Tanggalin natin yung mga yan, okay? So, syempre, sa pagpapaalam namin sa inyo ngayong day 1, okay, keep on giving value. It's your time naman to give value to your friends, no? So, social media, it's time for you to give value. Itag nyo po kami, no? We would love to see that as well, no? Don't be shy, no? Show up to the world. At bukas, mas marami pa po tayong pagsasamahan, mas magbibuild pa natin yung relationship natin together. So give us 1 minute and then we will close na. Thank you.